Ikaw? Oo, ikaw na may hawak ng map. Halika rito. Kantahan mo kami. Sigaw ng babae sa entablado habang nagtawanan ng ilang bisita. Sa ilalim ng spotlight, itinulak nila ang janitor sa gitna ng stage. Pawisan, nanginginig, suot pa ang lumang guwantes para lamang may mapagtawanan. Ano bang aasahan mo sa isang tagalinis? Sintonado, walang dignidad. Isang palabas para sa aliw ng mayayaman. Ngunit habang iniaabot sa kanyang mikropono, may kakaibang katahimikan na bumalot sa bulwagan. Dahil sa likod ng kanyang nakayukong ulo. May isang boses na matagal nang pinatahimik at isang lihim na kapag lumabas, dudurog sa idolong nag-utos sa kanya. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa Asteria Performing Hall, parang humihinga ang ilaw. Gumagalaw ang mga spotlight na tila mga bituin sa lupa. Sumasabay sa kumpas ng musika at palakpakan ng libo-libong tao sa itaas. Gumugulong ang mga camera crane. Sa ibaba, kumikislap ang mga cellphone. Live ang lahat. Charity concert iyon para sa mga batang may sakit at sa gitna ng ingrandeng entablado nakatayo ang reyna ng gabi. Si Celeste Aragon, diva, award-winning, at kilala sa boses na kayang magpatahimik ng bagyo. Nasa ikatlong kanta na siya nang mangyaring hindi inaasahan. Huminto ang banda sa gitna ng himig. Parang may pumitik sa hangin. Itinaas si Celeste ang kamay at kasabay ng galaw na yon, naputol ang tunog. May bulungan sa audience. Mga kilay na nagtaasan, mga kamera na lalong lumapit. Ngumiti si Celeste, isang ngiting makintab sa harap, ngunit may kung anong talim sa likod. Sandali, sabi niya sa mikropono, malinaw at malamig. May gusto lang akong gawin. Tumingin siya sa gilid ng entablado, lampas sa mga ilaw at kurtina, papunta sa madilim na pasilyo kung saan gumagalaw ang mga taong hindi napapansin. Mga stagehand, security at mga tagalinis sa pagitan ng awit. Itinaas niya ang daliri at tumuro. Ikaw, sabi niya, lumapit ka rito, ngayon na. Sa unang segundo ay walang kumilos, parang naghihintay ang mundo ng maling pangalan. Pagkatapos ay may isang lalaking natigilan sa gitna ng pagpisil ng mop sa balde. Naka-custodial uniform siya. Kupas na asul, may tatak ng venue sa dibdib. Ang guwantes niya ay halatang luma. May mga gasgas sa goma. Ang buhok ay maayos na tinabas, pero hindi pang entablado. Sa kamay may hawak pa siyang mop. Tumutulo ang tubig sa sahig. Si Noel Herrera, 33. Sir? Mahina niyang tanong sa isang crew na parang umaasang biro lang yon. Ngumuso ang ilaw. Isa, dalawa, tatlong spotlight ang nagbukas. At ang dilim sa paligid niya ay umurong. Parang itinulak siya ng liwanag palabas ng anino. May pabulong na tawa sa audience, may nagulat, may nagvideo. Ang chat sa livestream ay umapaw. Mga tanong, emojis, hula. Lumapit ka. Ulit ni Celeste na mas malinaw. Huwag kang matakot. Naglakad si Noel na mabagal na parang bawat takbang ay may timbang. Sa bawat tapak may kurot sa sikmura. Hindi dahil sa kabalang, kundi sa pakiramdam na mali ang lahat ng ito. Nang umakyat siya sa unang baitang na entablado, may sumalubong na init ng ilaw at lamig ng tingin. Naroon ang banda, nakatitig. Ang host na biglang naging tahimik. Ang mga kamera na tila mga mata. Hinila ni Celeste ang kanyang braso, banayad sa hawak. Pero may otoridad. Dinala siya sa gitna, kung saan nakatutok ang pinakamaliwanag na ilaw. Inilapag ni Noel ang mop sa gilid. Nanginginig ang daliri. May bahagyang halakhak si Celeste, sapat para marinig ng mikropono. Tingnan natin, sabi niya, nakapakong tingin sa kanya. Kung karapat dapat kang tumayo rito. May kumirot sa dibdib ni Noel.
Hindi niya alam kung saan magsisimula. Ang utak niya ay naghahanap ng dahilan. Baka may natapakan siyang kable kanina. Baka may nabasag na ilaw. Baka may reklamo. Pero wala siyang maalala. Buong araw, naglinis siya. Nag-ayos, nag-ingat, gano'n naman palagi. Anong pangalan mo? Tanong ni Celeste. Noel. Noel Herrera. Sagot niya na pilit na matatag ang boses. Janitor ka rito, tama? Mangiting muling sumilay. Opo. Matagal na? 7 taon. 7 taon ang tahimik na pagwawali sa likod ng entablado. 7 taon ang pag-iwas sa mga kamera. 7 taon ang pakikinig sa mga awit mula sa dilim. May bulungan sa audience. May nagsabing, grabe. May nagsabing, ano to? Ang producer sa gilid ay nagtaas ng kilay. Kinakausap ang floor director sa headset. Pero hindi nila mapigilan ang agos. Live ito. Alam mo ba, patuloy ni Celeste, kung gaanong kahirap umakyat dito? Tinapik niya ang sahig ng entablado. Hindi ito basta-basta. Pinaghihirapan, pinag-aaralan, pinaglaban. Opo, sagot ni Noel, diretso ang tingin. Alam ko po. May sandaling natahimik si Celeste para may hinahanap sa mukha niya. Paghingi ng tawad, marahil, o pagyuko. Pero ang nakita niya ay hindi pagmamakaawa. Pagod, oo, pero buo. Talaga? Tanong niya. Anong alam mo? Huminga si Noel. Ramdam niya ang pawis sa batok. Ang ilaw na parang araw sa tanghali. Alam ko po, sabi niya, na may mga tao sa harap ng ilaw. At may mga taong nag-aayos ng daan para hindi madapa ang nasa harap. Pareho pong mahalaga. May huminga ng malalim sa audience. May palakpak na pumutok. 1, 2 na mabilis ding pinatahimik ng kaba ng lahat. Ngumiti si Celeste. Ngunit hindi iyon ang ngiting inaasahan. May kislap sa mata. Parang may alaala. Lumapit siya sa mikropono. Sige, sabi niya. Ganito na lang. May simple akong tanong. Tumigil ang banda. Ang ilaw ay mas tumutok kay Noel. Ang buong mundo ay parang humahawak ng hininga. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, tanong ni Celeste, ano ang gagawin mo rito sa harap ng lahat? Hindi sumagot agad si Noel. Tumingin siya sa mop na iniwan sa gilid. Basang-basa ang dulo. Tumingin siya sa audience. Sa mga batang hawak ang placard ng charity. Sa mga mata na naghihintay ng sagot. Tumingin siya kay Celeste. Sa diva na nakangiti. Sa mikroponong handang maghatid ng anumang sasabihin niya sa milyon-milyon. Humakbang siya ng kalahating hakbang pasulong. At doon, tuluyang namatay ang background music. Nakatutok ang ilaw. Nakaabang ang mga kamera. Bubuka pala ang bibig ni Noel. Bakit nga ba ipapahiya ng isang superstar ang isang janitor? Sa harap ng kamera, madaling sabihing drama lang iyon. Isang eksenang pang-viral, pampainit ng dugo, pampataas ng views. Pero sa likod ng ilaw, may mga desisyong hindi ginagawa para sa aliw. May mga sandaling hinuhukay ng alaala, ang matagal nang tinakpan ng katahimikan. 3 oras bago magsimula ang concert, hindi pa engrande ang Asteria Performing Hall. Amoy kemikal at bagong wax ang sahig. Tahimik ang backstage, maliban sa lagitik ng gulong ng flight case at mahihinang utos ng crew. Sa gilid ng koridor nakayuko si Noel Herrera. Dahan-dahang hinihila ang mop sa sahig. Paabante, paatras. Parang may sinusunod na ritmo na siya lang ang nakakarinig. May suot siyang lumang earphones, pero walang tugtog. Sanay na siyang magkunwaring may pinapakinggan para hindi ka usapin. Mas madali yon kaysa magpaliwanag kung bakit mas gusto niyang manahimik. Tumigil siya sa tapat ng pintong may nakasulat na Artist's Lounge. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, may tumatakas na boses. Malinis, buo, kontrolado. Hindi pa iyon ang boses na pang-entablado. Rehearsal pa lang. Pero kahit na ganon, may bigat. Si Celeste Aragon, hindi lumapit si Noel. Hindi siya nangusisa.
Tumayo lang sa malayo at parang anino sa gilid ng frame. Pinagmasdan niya ang galaw ng ilaw, ang kompas ng band leader, ang paraan ng paghinga ni Celeste sa pagitan ng linya. May mga awit na pumapasok sa balat kahit ayaw mo. May mga boses na hindi mo tinatakasan. Hinahayaan mo lang silang dumaan. Humigpit ang hawak niya sa mop nang may pumasok na nurse sa isip niya. Hindi mula sa hall, mula sa ospital. Stable siya ngayon, sabi ng nurse kaninang umaga. Maingat ang tono. Pero kailangan pa rin ng procedure. Ang pangalan sa chart, Iris Herrera. 7 taong gulang. Maliit ang kamay, malaki ang mata. May puso na masyadong mabilis mapagod. Charity ward, isang silid na puno ng pag-asa at takot na magkasamang natutulog. Inayos ni Noel ang ID niya sa dibdib. Hindi niya napansing nakalawit ang lumang badge sa likod. Nakasabit sa faded na lanyard. Halos borado na ang letra. Isang bagay na dapat matagal nang itinabi. Isang alaala na ayaw niyang ipaliwanag kahit kanino. Kuya Noel, tawag ng isang stagehand. Pwede pa dyan muna, dadaan ang camera dolly. Oo, sagot niya at umatras agad. Walang tanong, walang reklamo. Habang nagpapatuloy ang rehearsal, napansin niya ang titig ni Celeste. Isang saglit na sulyap sa direksyon niya. Hindi matagal, pero sapat para mag-iwan ng bakas. Hindi iyon ang karaniwang tingin ng artista sa staff. Walang pagod, walang inis. May pagtataka. Parang may hinahanap. Nagkunwari si Noel na abala. Pinunasan ng sahig na malinis na. Inilayo ang sarili sa liwanag. Sa kabilang dulo ng backstage, may mesa ng bottled water at tuwalya. Umupo siya sandali para i-check ang phone. Isang missed call mula sa ospital. Isang text. Andito kami. Kailangan ka ng anak mo. Sumikip ang dibdib niya. Hindi dahil sa takot lang, kundi sa oras. Kailangan niya ng overtime. Kailangan niya ang bawat dagdag. Hindi niya kayang umalis ng basta. Tumayo siya ulit, nagtrabaho, at nagtrabaho pa. Sa gitna ng rehearsal break, lumapit ang assistant ni Celeste. Excuse me? Sabi nito na magalang pero diretso. Ikaw ba yung naglilinis dito kanina? Opo. Tatawag ka mamaya sa front of house. May instruction. Hindi nagtanong si Noel, tumangulang. Sa mundo niya ang pagtatanong ay luho. Habang naglalakad siya palayo, muling napatingin si Celeste. Mas matagal ngayon, nagtagpo ang mata nila. Isang iklap na parang may kumalabit sa alaala. Kumunot ang noo ni Celeste. Parang may peraso ng kanta na ayaw magtugma. Hindi, sabi ng loob niya. Hindi pwede. Pero naroon ang pakiramdam. Pamilyar, makulit. Bumalik si Noel sa trabaho. Sa pagyuko niya, nahila ng mop ang lanyard sa likod ng ID. Lumabas ang lumang badge. Kumintab sa ilaw ng backstage. Finalist, Star Voice Season 4. Halos mabura na ang tinta. May tupi sa gilid, may mantsa ng kape. Isang patunay ng panahong naniwala siyang pwede. Panahong kumanta siya sa harap ng hurado. May boses na hindi perpekto, pero totoo. Panahong natalo siya sa huling linggo, hindi dahil sa tono, sabi ng producer noon, kundi dahil hindi pa handa ang kwento. Itinago niya ang badge pabalik, pero huli na. Nakita iyon ni Celeste. Hindi malinaw ang lahat, pero sapat na ang hugis, sapat na ang salita. Parang may ilaw na biglang bumukas sa loob ng isip niya. Season 4, isang finalist na naaalala niya. Isang boses na hindi niya nakalimutan kahit hindi nanalo. Kaya pala may titik. Kaya pala may tanong. Habang papalapit ang oras ng concert, nag-iba ang ihip ng hangin. May mga desisyong ginagawa sa tahimik. May mga alaala na ayaw manatiling tahimik. At sa sandaling iyon, sa pagitan ng mop at mikropono ng backstage at entablado, nabuo ang eksenang magpapahinto sa musika. Dahil alam na ngayon ni Celeste, hindi siya dapat nandoon. 6 na taon na nakalipas. Iba ang pangalan ni Noel Herrera sa mundo ng musika. Hindi siya janitor ng venue. Hindi siya anino sa gilid ng ilaw. Siya
ang lalaking pinapalakpakan sa tuwing aabot sa mataas na nota. Matinis, ngunit malinaw na tenor na kayang tumagos kahit sa pinakahuling hanay ng upuan. Sa Star Voice Season 4, mabilis siyang nakilala. Hindi dahil sa kwento ng kahirapan o dramatikong luha, kundi dahil sa disiplina. Tahimik siya sa rehearsals, laging huling umalis, laging handa. Kapag umaakyat sa entablado, walang arte, boses lang, at iyon ang sapat na. Tuwing aawit siya, may isang judge na hindi pumapalakpak, si Celeste. Palagi siyang tuwid umupo sa gitna ng panel. Maingat sa salita, malamig sa tingin. Habang ang iba ay nagbibigay ng papuri o payo, si Celeste ay diretsyo, walang palamuti. Maganda ang tono. Minsan niyang sabi, hindi ngumiti. Pero parang may nahawakan ka. Pakawalan mo. Sa social media ay naging usap-usapan iyon. Bakit kaya tila may ina si Celeste kay Noel? May nagsabing inggit. May nagsabing may hinahanap lang siyang kulang. Si Noel hindi sumagot. Hindi siya marunong sa ganitong laro. Sa backstage, madalas siyang maupo sa sulok. Hawak ang phone. Nakatingin sa larawan ng asawa niyang si Elena. Nakangiti, kahit maputla. 7 buwan nang buntis noon si Elena sa unang anak nila. May kondisyon sa puso, pero matatag ang loob. Manalo ka man o matalo. Lagi niya sabi, umuwi ka. Dumating ang finale light, puno ang studio. Umaapaw ang ilaw at sigaw ng audience. Nasa dressing room si Noel. Nakaayos na ang mic pack. Nakasabit ang costume, hawak niya ang papel ng kanta. Isang awit na pinili niya dahil iyon ang kinanta ng nanay niya noong bata pa siya. Huminga siya ng malalim. Tumunog ang phone. Isang numero na hindi niya gustong makita, pero kailanman ay hindi niya binabaliwala. Saglit siyang natigilan bago sumagot. Po, mahinang sabi niya. Ang boses sa kabilang linya ay maingat. Sanay sa ganitong tawag. Sir Noel, nasa ICU po ang asawa ninyo. Bumagsak ang blood pressure at kritikal ang lagay. Parang may humila sa sahig. Umupo siya sa gilid ng mesa. Nanlamig ang mga daliri. Sa salamin, nakita niya ang sarili. Nakabihis para sa pangarap. Pero biglang walang hangin sa paligid. Nasang ospital po kayo? Tanong niya. Nasa St. Mary's Medical Center po. Isang ospital na 40 minuto ang layo. 1 oras kung traffic. Sa labas ng dressing room, may kumatok. Noel, 5 minutes. Tawag ng floor director. Ikaw na. Pinatay niya ang phone. Tumayo, tumingin sa sarili sa salamin. Sa lalaking halos 6 na buwang pinagandaan ang gabing ito. Sa lalaking pinangarap lang na kumanta. Hindi sumikat. Kinuha niya ang jacket, lumabas ang dressing room, dumaan sa corridor patungo sa entablado at biglang huminto. Sa dulo ng pasilyo, may ilaw na kumikislap. Sa kabilang dulo, may ospital. Huminga siya ng malalim at saka tumalikod. Walang paliwanag, walang paalam. Iniwan niya ang entablado bago pa siya tawagin. Sumakay ng taxi, hawak ang phone na nanginginig sa palad. Sa radyo ng sasakyan, narinig niya ang announcer. At hinihintay para natin si Noel Herrera. Sa studio, naguluhan ang lahat. Nagbulungan ang audience. Ang kamera ay naghanap. Naghintay. Sa panel ng judges, kumunot ang noo ni Celeste. Makaraan ng ilang minuto, inihayag ng host na may personal emergency ang contestant. Hindi malinaw, hindi sapat para sa gutom ng media. Kinabukasan, naglabasan ng mga headline. Walang dedikasyon. Tinakbuhan ang finale. Sayang naman ang talento. Sa isang morning show, tinanong si Celeste. Hindi siya umiwas. Ang mga umaatras sa pangarap? Sabi niya diretso sa camera. Hindi dapat pinibigyan ng ikalawang pagkakataon. Hindi niya alam. Walang nagsabi sa kanya. Samantala sa ICU, hawak na Noel ang kamay ni Elena. Mahina ang ngiti nito. Nakarating ka. Bulong niya. Salamat. Pasensya na. Sagot niya na umiiyak. Hindi ako kumanta. Okay lang, sabi ni Elena.
Basta narito ka. 2 araw ang lumipas, 2 araw ng pag-asa at takot. 2 araw ng paghihintay sa milagro. Hindi dumating. Sa 3 umaga, tahimik ang silid. Huminto ang mga makina. Naiwan si Noel sa gilid ng kama. Hawak ang kamay na malamig na. At sa sandaling iyon, tuluyang nawala ang boses na iniwan ang entablado. Pagbabalik tanaw. Isinilang si Iris sa pagitan ng huni ng mga makina at mahinang dasal. Maaga siyang dumating. Masyadong maaga para sa mundong hindi pa handang salubungin ang isang pusong may kapintasan. Maliit ang katawan, manipis ang iyak, at ang tibok ng dibdib ay parang laging naghahabol ng hangin. Congenital heart defect, sabi ng doktor. Maingat ang tono, parang binabalot ang katotohanan para hindi masyadong masakit. Wala si Elena roon para hawakan ng kamay ni Noel. Nauna na siya, kaya si Noel ang nanatili. Nagbantay sa incubator. Natutong magbasa ng mga numero sa monitor. Natutong huminga nang hindi humihikbi. Sa unang gabi, pinangako niya sa sarili na hindi niya hahayaang maging tahimik ang mundo ng anak niya. Sinubukan niyang bumalik sa musika. Isang email dito, isang audition doon. May mga sagot na formal. May mga hindi na nag-reply. May ilan na diretso. Hindi na po kayo relevant. May iba naman na masakit sa ngiting plastic. Try again next season. Pero walang susunod na season para sa mga nawala sa eksena. Hindi siya tumigil. Hindi pwede. Naging dishwasher siya sa umaga. Palaging basa ang kamay. Amoy sabon ng balat. Sa hapon naman, stagehand. Buhat ng ilaw, ayos ng kable, tahimik sa gilid, habang may ibang kumakanta. Sa gabi, janitor, walis, mop, sahig na paulit-ulit niyang pinapakinis kahit wala namang makakapansin. Kahit anong trabaho, tinanggap niya. Kahit anong oras, pinasok niya. Umuwi sila sa maliit na unit na may bentanang halos hindi sumasara. Kulang sa init kapag taglamig. Kulang sa tulog araw-araw. May crib sa gilid ng kama. May kahon ng gamot sa mesa. May listahan ng bayarin sa pader. Rent, kuryente, tubig, ospital. Ang katahimikan sa unit ay hindi payapa. Mabigat. Pero tuwing gabi binabasag iyon ni Noel. Kinakandong niya si Iris. Maingat na parang salamin ng bata. At saka siya kakanta. Hindi malakas. Hindi pang entablado. Isang awit lang na minanapan niya sa nanay niya. Walang titulo, walang sikat na linya. Inuulit-ulit niya ang himig hanggang sa bumagal ang paghinga ng bata. Minsan, sasabay ang tibok ng maliit na dibdib sa tempo. Minsan, tititig lang si Iris sa kanya. Parang kinikilala ang mundo sa pamamagitan ng tunog. Sa ospital, napansin iyon ng mga nurse. Sir Noel, sabi ng isa. Isang gabing halos mapula na ang mata niya sa puyat. Napansin niyo po ba? Ang ano po? Tanong niya. Kapag kumakanta kayo? Sabi ng nurse. Sabay sulyap sa monitor. Bumabagal ho ang alarm. Hindi nawawala pero kumakalma. Hindi alam ni Noel kung maniniwala siya. Pero nakita niya. Sa ting aawit siya, parang humihinga rin ang mga makina. Parang nakikinig ang silid. Dumating ang araw ng usapan tungkol sa operasyon. Umupo sila sa maliit na opisina. May poster ng puso sa dingding. Diretsahan ng doktor at walang paligoy-ligoy. $92,000, sabi niya. Tahimik pero malinaw. Kailangan natin ito sa loob ng 3 buwan. Ang insurance, halos wala. Parang bumagsak ang sahig. Tumango si Noel, kahit hindi niya alam kung saan magsisimula. Paglabas niya, tumawag siya sa kung sino-sino. Kaibigan, dating kakilala, dating kasamahan. May tumulong ng kaunti. May nangakong babalik. May hindi na sumagot. Nagtrabaho siya ng doble. Minsan 3 shift. Minsan 4 na oras lang ang tulog. Minsan sa bus na lang siya nakakatulog. Hawak ang bag na may damit ng anak. Hindi siya nagreklamo. Hindi niya alam kung papaano.
Isang gabi, matapos ang mahabang shift sa Asteria Performing Hall, dumaan siya sa lobby. May malaking poster sa dingding. Makintab, bago. Celeste Aragon Charity Concert. Para sa mga batang may sakit sa puso. Napahinto si Noel. Binasa niya ulit ang huling linya. Parang hindi sigurado kung tama ang nakita. Para sa mga batang katulad ni Iris. Para sa mga pusong kailangang ayusin. Para sa mga buhay na naghihintay ng pagkakataon. Parang may kumurot sa kanya. Hindi sakit, kundi alaala. Naalala niya ang ilaw, ang entablado, ang boses na iniwan niya. Naalala niya ang sinabi sa telebisyon, ang mga pintong nagsara. Naalala niya ang pangakong ginawa niya sa sarili sa unang gabi ni Iris. Hindi ko hahayaang maging tahimik ang mundo mo. Sa backstage ng concert sa mga gabing sumunod, nagtrabaho siya na parang karaniwan lang. Walis, mop, ayos. Pero may kakaiba sa hangin. May titig na minsang dumadapo sa kanya. Isang salyap mula sa gitna ng ilaw. Hindi niya pinansin. Hindi siya dapat mapansin. Sa ospital, kumanta siya kay Iris. Mas mahina, mas buo. Humigpit ang hawak ng bata sa daliri niya. Parang sagot. Sa monitor, bumagal ang linya. Hindi perpekto, pero mas kalmado. Kakayanin natin to. Bulong ni Noel. Sa labas, nagsimula ng mag-ingay ang mundo para sa concert. Sa loob ng silid, tahimik ang laban. At habang papalapit ang gabing iyon, ang gabing para raw sa mga batang katulad ni Iris, hindi alam ni Noel na ang katahimikan na kanyang tinahak ay unti-unti nang tinutulak pabalik sa liwanag. Tinawag nila itong Hearts That Sing. Isang gabing puno ng ilaw, luha at palakpakan. O iyon ang kwento sa labas. Sa Asteria Performing Hall, muling huminga ang entablado. May pulang carpet sa lobby. May backdrop ng mga sponsor. May mga batang naka-wheelchair na pinapagitnaan ng kamera at ngiti. Sa bawat sulok, may karatalang may iisang mensahe. Para sa pag-asa? Para sa buhay. Sa gitna ng lahat, si Celeste Aragon ang sentro. Ipinakilala siya ng host bilang hindi lang isang diva, kundi isang tagapagtaguyod ng mga batang may sakit sa puso. Tumayo ang audience sa palakpakan. May mga luha, may mga sigaw ng pangalan niya. Sanay na siya sa ganitong pagtanggap. Mainit, buo, walang tanong. Ngumiti si Celeste, ang kamay nasa dibdib. Ang gabing ito, sabi niya sa mikropono, ay hindi tungkol sa akin. Ito ay para sa kanila. Sa likod ng entablado, tahimik na naka-duty si Noel Herrera. Nasa gilid siya ng aisle, hawak ang mop. Nakaupo sandali sa folding chair habang hinihintay ang susunod na utos. Hindi siya tumingin sa entablado. Masakit iyon. Mas ligtas ang sahig. Nang magsimula ang slideshow, nagbago ang himig ng hall. Humina ang ilaw. Lumitaw malalaking larawan sa LED screen. Mga batang may tubo sa ilong. May peklat sa dibdib. May ngiting pilit pero totoo. Isa-isang binanggit ang mga pangalan. Edad, kondisyon, at may kasabay na piano. Banayad, maingat. Humigpit ang hawak ni Noel sa tuhod. Hindi siya dapat narito sa bahaging ito. Hindi niya kayang panoorin. At saka, lumabas ang mukha ni Iris. 7 taong gulang, nakahiga sa kama ng ospital, may headband na may maliit na bulaklak. Hindi niya alam na may kamera noon. Hindi niya alam na may kumuha ng sandaling iyon. Ang sandaling hinawakan niya ang daliri ng ama habang kumakanta ito. Napaupo si Noel, parang binuhusan ng malamig na tubig. Uminit ang tenga niya, umingay ang paligid. Hindi, sabi ng isip niya. Hindi dapat. Naaalala niya ang papel na pinirmahan niya sa ospital. Isang pahintulot para sa documentation ng charity cases. Sinabi sa kanya na para sa records, para sa donors. Walang detalyeng ganito. Walang paalam na aakyat sa entabladong mukha ng anak niya na ilalantad sa libo-libo. Gusto niyang tumayo. Gusto niyang magsalita. Pero ano ang sasabihin ng isang janitor sa gitna ng konsyerto? Sa entablado tumango si Celeste.
kunwaring nahahaplos ang puso. Si Iris, sabi niya, malinaw ang boses. Isa sa mga batang ipinaglalaban natin. Tumama ang palakpakan. May sumigaw ng, God bless. May umiyak. May nagtaas ang cellphone. Sa gilid yumuko si Noel, tinakpan ng muka. Hindi niya kayang makita ang susunod na slide. Hindi niya kayang marinig ang papuri na tumaraan sa katawan ng anak niya na parang dekorasyon. Matapos ang slideshow, nag-iba ang ilaw. Tumayo si Celeste, mas tuwid ang tindig. Ngayong gabi, anunsyo niya, aawitin ko ang kantang pinakamalapit sa puso ko. May ingay sa audience, alam na nila yon. Signature song, isang awit na halos alamat na. Kilala sa imposibleng high note sa huling bahagi. Isang nota na sinasabing minsan lang tumama ng perpekto. Ngumiti si Celeste, may kumpiyansa. Ito ang awit na nagpapaalala sa atin na kahit mahinang puso, pwedeng maging malakas ang tinig. Sa backstage may bahagyang pag-aalinlangan. Nagkatinginan ng musical director at ang band leader. Tahimik lang pero may tensyon sa balikat. Sa rehearsal kanina, hindi naging maayos. Alam iyon ng iilan. Alam iyon ni Noel. Kanina, habang naglilinis siya sa gilid ng stage, narinig niya ang pagtigil ng banda. Isang ulit. 2, 3, sa pang-4, may bumagsak na nota. Hindi malakas, hindi pangit, pero malinaw na pumalya. Hindi naabot. Ulit, sabi ni Celeste noon, masyadong mabilis. Isa pa. Pero sa ikalawa, mas maikli ang hinga. Sa ikatlo, may bahagyang iritasyon sa mata niya. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit. Mas delikado iyon. Ang katahimikan ng isang artistang ayaw amining may nagbago. Sa harap ng libo-libong tao, nagsimula ang kanta. Malinis ang unang bahagi, kontrolado. Kilala ang timbre, makintab, buo. Sumabay ang audience sa ilang linya. Sa gitna, lumakas ang banda. Papalapit na ang bahagi na hinihintay ng lahat. Si Noel ay nakatayo na ngayon. Hindi niya namamalayan, nakatitig siya sa entablado. Sa babaeng minsang humusga sa kanya sa harap ng kamera. Sa babaeng ngayon ay tinatawag na bayani. Dumating ang huling linya. Huminga ng malalim si Celeste. Ang ilaw ay tumutok. Ang banda ay humina. Ang mundo ay tila umiikot sa isang nota. Umangat ang boses at bahagyang bumigay. Hindi halata sa unang pandinig. Hindi para sa lahat. Pero para sa may mga tenga, para sa mga nakakaalam ay may kulang. May isang hakbang pababa. Isang hinga na hindi umabot. May ilang nagpalakpak pa rin. May sumisigaw ng papuri. Pero sa backstage, nagkatinginan ng mga musikero. Sa gitna ng palakpakan, may katahimikang hindi sinasabi. Ngumiti si Celeste. Mabilis sa parang tinakpa ng bitak. Yumuko siya, tinanggap ang palakpakan. Sa mata niya may aninong dumaan. Isang tanong na ayaw niyang sagutin. Sa gilid ng hall, naramdaman ni Noel ang kakaibang bigat. Hindi galak, hindi ganti. Isang malinaw na katotohanan. May mga awit na hindi kayang abutin ng boses. At may mga boses na iniwan ng entablado, pero hindi kailanman nawala. Habang nagpapatuloy ang konsyerto, may isang lihim na nag-umpisang umingay sa pagitan ng palakpakan. At sa gabing ipinangalan sa mga pusong umaawit, may isang layuning unti-unting nabubunyag na hindi kasing linis ng ilaw sa entablado. Pagod lang, sabi ni Celeste Aragon. May kasamang ngiting sanay sa kamera. Isang maikling tawa ang isinunod niya. Parang sapat na yon para isara ang usapan. Sa harap ng audience, mabilis na tinanggap ang paliwanag. Ang pagod ay lehitimong dahilan para ikaw ay bituin. Sa likod ng entablado, ibang kwento ang gumagalaw. Lumapit si Celeste sa sound engineer. Inalayo ang mikropono sa bibig. Hindi sigaw, hindi pakiusap, kundi isang utos na binalot sa lambing. Konti lang, bulong niya. Palakasin mo yung track sa taas. Tumango ang engineer. Sanay sa ganitong sandali. May mga nota na kailangan tulungan. May mga sandaling hindi pwedeng pumalya. Nang bumalik si Celeste sa gitna, huminga siya ng mas mahabang beses.
Muling sumiklab ang ilaw. Sa ikalawang pasada ng kanta, ang encore ay hiniling ng audience. Dumating ulit ang huling linya. At ngayong pagkakataon umangat ang tunog na parang hinugot sa perpekto. Masyadong perpekto. Walang gaspang, walang hinga, walang pilit. Isang linya na tila hindi dumaan sa lalamunan, hindi dumikit sa dibdib. Dumaan ito sa hangin na parang kopya ng alaala. Malinis, eksakto, walang bigat. Pumalakpak ang mga tao. Tumayo ang ilan. May sumigaw ng pangalan ni Celeste. Sa kamera mukhang tagumpay. Sa tunog mukhang milagro. Sa gilid ng hall nakapirme si Noel Herrera. Hindi siya nakangiti. Hindi rin siya galit. Nakatayo lang siya roon. Parang may narinig na mali sa isang pamilyar na awit. Sa loob ng maraming taon, auditions, rehearsals, tahimik na pagganda sa gabi natutunan niyang makinig hindi lamang sa nota, kundi sa pinanggalingan nito. Alam niya ang kaibahan ng lakas na hinugot sa baga at tunog na inangat lang ng kable. Hindi yon buhay. Hindi niya kailangan lumapit sa mixing board para makatiyak. Ramdam niya sa balat ang hiwalay na paggalaw ng boses at katawan. Parang may aninong kumanta sa halip na tao. Umupo si Noel sa likod, inilabas ang phone. Hindi siya sanay sa investigasyon, pero sanay siya sa paghanap ng totoo kapag may nakasabit na tanong sa dibdib. Binuksan niya ang mga lumang link, mga fundraiser na pinangalanan sa puso, sa pag-asa, sa mga batang may karamdaman. Mga artikulo, press releases, video highlights. Hindi agad lumitaw ang sagot, kaya mas lalong naging kahina-hinala. Tiningnan niya ang fine print ng mga ulat. Mga salitang madaling lampasan kapag abala ka sa emosyon. Allocation, operational costs, production expense. Mga terminong mukhang normal hanggang pagsamahin mo ang mga numero. Sa isang event, 18% napunta sa ospital. Sa isa pa, 22%. Sa pinakabagong ulat, mas mababa pa. Ang natitira, ilaw, stage, talent fee, marketing, broadcast, production expense. Napasandal si Noel, parang may unti-unting humigpit sa lalamunan niya. Hindi siya eksperto sa accounting pero alam niya kung kailan masyadong kaunti ang napupunta sa kama ng bata at masyadong marami sa entablado. Naalala niya ang papel na pinirmahan sa ospital, ang pahintulot na hindi niya lubusang naunawaan. Naalala niya ang mukha ni Iris sa LED screen. Ginawang simbolo, ginawang tulay para sa palakpakan. Naaalala niya ang nurse na nagsabing kumakalmang monitor kapag siya'y kumakanta. May mga tunog na hindi pwedeng ipeke. Sa entablado, patuloy ang programa. Mga mensahe ng pasasalamat. Mga sponsor na binanggit ng malinaw ang pangalan. Si Celeste maaliwalas ulit ang mukha. Parang walang nangyari. Lumapit siya sa mikropono para sa closing remarks. Ang gabing ito, sabi niya, ay patunay na kapag nagsama-sama tayo, may mga pusong maililigtas. Muling pumalakpak ang mga tao. May nagyakapan, may umiyak sa saya. Sa gilid, nakatingin sa Noel sa sahig na malinis na niya kanina. Naaalala niya mga gabing kumakanta siya sa maliit na unit. Walang ilaw, walang kamera, pero may pusong nakikinig. Naaalala niya ang ICU, ang monitor, ang pag-asang nakasabit sa bawat tibok. Kung tatahimik siya, magpapatuloy ang palabas. May makokolektang milyon. May ilang batang matutulungan, siguro. Pero may mas marami ang gagawing dekorasyon. May mga notang iaangat ng track kapag hindi na kayang abutin ng boses. May mga salitang pipiliin para hindi makita ang butas. Kung magsasalita siya, mawawala ang trabaho. Mawawala ang katahimikan. Baka mawala rin ang tsansang mabuhay ang anak niya kung masagasaan siya ng galit ng mundo. Isang janitor laban sa isang diva. Alam niya ang itsura ng laban. Huminga siya ng matalim. Tumingin sa entablado, sa ilaw, sa babaeng minsang nagsabing ang mga umaatras sa pangarap ay hindi dapat binibigyan ng ikalawang pagkakataon. May mga pangarap na iniiwan para mabuhay ang iba. May mga nota na hindi dapat palakasin dahil dapat nilang aminin, wala na. Pinatay ni Noel ang phone. Tumayo siya, maingat at parang may hawak na babasagin sa dibdib.
Hindi pa siya kumikilos, hindi pa siya sumisigaw, pero sa loob niya, malinaw na ang desisyon. Napabuntong hininga siya at mahina lang pero buo. Kung tatahimik ako, bulong niya sa sarili, di kasabot na ako. Puno ang bulwagan ng Asteria Performing Hall. Hindi lang ng tao kundi ng mga inaasahan. May mga matang sanay humanga. May mga palad na handang pumalakpak. May mga pusong pumunta para makaramdam ng pag-asa. Kahit isang gabi lang. 3 kanta na ang kinanta ni Celeste Aragon. Maganda ang boses. Walang dudang malinaw. Kontrolado. Makintab. Perpekto ang ilaw. Tama ang pasok ng banda. Sakto ang bawat hinto. Pero may kakaibang kulang. Para sa mga nakikinig, hindi lang sa tunog kundi sa bigat. Parang dumadaan lang ang awit. Wala itong iniwang bakas. Walang sugat na hinaplos. Walang alaala na binuksan. Palakpakan pa rin ang tugon. Sanay ang mundo sa husay kahit walang kaluluwa. Sa gilid ng entablado nakatayo si Noel. Nasa kamay niya ang mop. Pero hindi niya iyon pinapansin. Parang mabigat ang hangin sa baga niya. Sa harap, nagbago ang ilaw. Palatandaan ng huling kanta. Alam ng lahat kung ano ang susunod. Ngayon, anunsyo ni Celeste na may ngiting buo sa kamera. Aawitin ko ang kantang nagbigay kahulugan sa lahat ng laban ko. May sigawan, may palakpakan na mas maaga pa sa unang nota. Ang signature song. Ang awit na kilala sa huling linya ang imposibleng nota. Na minsan ang tumama, minsan lang pinaniwalaan. Sa backstage, nagkatinginan ng sound team. Tahimik ang usap-usapan. Mabilis ang galaw ng kamay sa controls. Huminga si Noel ng malalim. May mga sandaling hindi ka na tinatanong ng takot kung handa ka. Kumilos siya. Lumabas si Noel mula sa gilid ng entablado. Hindi tumatakbo. Hindi nagmamadali. Isang hakbang, tapos isa pa. Narinig ang bulungan. May ilang nagtaas ang cellphone. Isang janitor na biglang sumulpok mula sa liwanag. Mali ang timing, mali ang eksena. Naputol ang tingin ni Celeste. Sa unang iglap, nanigas ang ngiti niya. Pagkatapos ay kumunot ang noo. Kilala niya ang tindig na iyon. Ang balikat na sanay sa katahimikan. Ang mukha na minsang tinimbang sa harap ng hurado. Ikalawang segundo, bumalik ang kontrol. Sandali, sabi ni Celeste sa mikropono. Tumatawa ng kaunti. Mukhang may naligaw ah. May tawa sa audience. Isang alo na mabilis lumaki. Lumapit siya ng kalahating hakbang. Ikaw, sabi niya na malinaw. Alam mo bang live ito? Tumango si Noel. Hindi siya ngumiti. Teka, dagdag ni Celeste at kurunwaring nag-iisip. Ikaw yung tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Sa uniforme, sa guantes, sa mop na naiwan sa gilid. Oo nga pala. Dating contestant na ngayon tagalinis. Mas malakas ang naging tawanan. May sumipol, may nagpalakpak na parang punchline ang sinabi. Nananatiling tahimik si Noel, hindi siya tumingin sa audience. Sa halip, diretso ang tingin niya kay Celeste. Hindi galit, hindi paninisi. Parang isang taong pagod na sa pagdadala ng lihim. Lumapit siya sa mikropono, hindi hinawakan, hindi inagaw. Nagsalita lang, sapat para marinig ng unang hanay. Namatay ang asawa ko noon, sabi niya. Hindi iyon sigaw. Hindi rin paliwanag na humihingi ng awa. Isang pangungusap lang, na binigkas na parang katotohanang hindi na kayang itago. May katahimikang saglit. May isang iglap na parang naligaw ang ilaw. Pagkatapos, tawa. Hindi lahat pero sapat para maramdaman. May umiling, may nagbulungan. May nagsabing, drama. May nagsabing, excuse. Ngumiti si Celeste at mas malamig na ngayon. Talaga? Tanong niya. Parang nag-aabot ang mikropono sa isang contestant na nagkamali ng key. At gusto mo sabihin sa amin na iyon ang dahilan? Tumango si Noel. Oo. Sa finale night? Dagdag niya. Sa harap ng milyong tao? Sa gabing iyon, sagot ni Noel at hindi tumataas ang boses. Mas mahalaga ang isang buhay kaysa sa isang entablado. May kumalabog sa dibdib ng ilan.
pero mas malakas ang ugong ng palabas. Alam mo, sabi ni Celeste at humakbang palayo at saka bumalik. Marami sa amin na may pinagdadaanan. Hindi ka espesyal. Hindi umimik si Noel. Pero heto ka, patuloy niya. Sumisingit sa konsyerto, sa charity, sa gitna ng awit. Charity, ulit ni Noel, mahina. Nagtaas ang kilay si Celeste. May problema ka ba sa salitang yan? Hindi na sumagot si Noel. Agad tumingin siya sa audience, sa mga magulang na may hawak na programa, sa mga batang may lobo, sa mga mata na gustong maniwala. Tumingin siya pabalik kay Celeste. May problema ako, sabi niya. Kapag ginagawang dekorasyon ng mga bata, may hiyaw mula sa likod. May hoy! May tanggalin yan! Lumapit ang dalawang security, nag-aalangan. Tumingin si Celeste sa kanila. Isang galaw ng kamay para huminto. Mas gusto niya ito sa liwanag. Ngumiti siya, masyadong maayos. Sige, sabi niya. Kung ganyan ka kaprinsipyo. Humakbang siya palapit kay Noel. Inilapit ang mikropono sa pagitan nila. Kumanta ka, utos niya. May bulungan, may hindi makapaniwala. Ang banda ay natigilan. Ang ilaw ay tila naghintay ng susunod na cue. Kumanta ka, ulit ni Celeste, mas malinaw. Ipakita mo sa amin kung ano ang iniwan mo, kung ano ang pinaglaban mo. Tumigil ang oras sa isang iglap. Nakatayo si Noel sa gitna ng entablado. Walang suit, walang mic pack, walang backing track. Isang ama na ubos na ang oras sa takot. At sa gabing iyon, sa harap ng lahat, hinarap niya ang hamon na hindi niya hiniling. Isang utos na magbubukas ng sugat o magliligtas ang buhay. Tahimik ang bulwagan. Naghihintay ang mundo kung hihinga siya o aawit. Umakyat si Noel Herrera sa entablado na parang may buhat na hangin sa dibdib. Ramdam niya ang init ng ilaw sa noo, ang pawis na dumikit sa batok, ang bigat ng libo-libong matang nakatutok. Sa mga kamera, isa siyang kakaibang eksena. Hindi bida, hindi bisita, kundi lalaking hinila palabas ng gilid at itinulak sa gitna. Sa likod niya nakatigil ang banda. Sa harap ay nakangiti si Celeste Aragon. Ang ngiting kayang magsara ng usapan bago pa magsimula. Inabot ni Noel ang mikropono. Hindi niya agad dinala sa bibig. Pinagmasdan niya muna ang paligid, ang mga upuan, ang mga mukha, ang mga batang may lobo na kumikislap sa ilaw. Parang may munting mundo sa bawat tingin, at bawat mundo ay humihingi ng dahilan para maniwala. Huminga siya, isang hinga na matagal na ang hinahawakan. Pwede bang patayin ang backing track? Tanong niya. Hindi iyon sigaw. Hindi rin pakiusap na nanginginig. Isang simpleng tanong na binigkas ang malinaw. Parang alam niyang may karapatan siyang magtanong. Biglang huminto ang bulwagan. Hindi literal, pero ganoon ang pakiramdam. Parang may humatak sa tunog at inilayo sa mga pader. May mga umubo, may mga nagkatinginan. Ang banda ay napatingin sa musical director. Ang sound engineer ay nag-angat ng tingin mula sa console. Tumawa si Celeste na maikli at kontrolado. Hindi, sagot niya agad na parang reflex. Hindi ganito ang programa. Teka lang, sigaw ng isa sa mga tao sa audience. Hayaan niyo siya. May palakpak na sumunod, pa isang palad, tapos dalawa, tapos may ilang sumabay. Ngunit mas marami ang nanatiling tahimik, naghihintay kung anong mangyayari kapag tumanggi ang bituin. Lumapit si Celeste kay Noel, inilayo ang mikropono sa bibig. Anong akala mo? Bulong niya. Sapat lang para marinig niya? Open mic night? Hindi umatras si Noel. Hindi rin siya ngumiti. Kung kakanta ko, sagot niya na mahina pero buo. Gusto ko marinig nila kung saan talaga nanggagaling. Nagtagpo ang mata nila. Isang iglap na parang may hinukay na matagal na ang tinabunan. Sa likod ng ngiti ni Celeste, may dumaan na anino. Hindi takot, hindi galit, isang pagkalkula. Hindi kailangan, sabi ni Celeste sa mikropono. Mas malakas na ngayon. May oras tayo.
May programa. May ilang bumuo ng hiyaw ng pagkadismaya. May isang batang umiyak sa likod. May mag-asawang nagbulungan. Ang hangin ay naging mas mabigat. Tumingin si Noel sa audience. Hindi siya humingi ng simpatya. Hindi rin siya nagbigay ng talumpate. Inilapag niya ang isang kamay sa dibdib. Doon sa lugar kung saan niya naramdaman ang bawat nota bago pa ito maging tunog. Isang awit lang, sabi niya. Walang tulong. Tahimik ang banda. Ang musical director na patingin sa sound engineer. Sa kabilang dulo, may nagtaas ng hinlalaki. Hindi desisyon, kundi tanong. Hindi. Ulit ni Celeste. Mas matigas. Hindi tayo mag-eksperimento. May kumalabog sa dibdib ni Noel. Hindi galit, kundi isang desisyong matagal nang hinog. Tumango siya, parang tinatanggap ang pagtanggi. Pagkatapos, hinarap niya ang mikropono. Kung hindi pwede, sabi niya, hindi ako kakanta. May ugong sa audience. May nagtaas ang boses. May sumigaw ng pangalan niya. Hindi niya kilala kung sino. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Celeste ang delikadong bahagi. Kapag umalis ang lalaking ito, mananatili ang tanong. Kapag pinatalsik siya, may makikitang mali ang mga mata. Kapag pinayagan siya, may mawawala sa kontrol. Huminga si Celeste, isang hinga na sanay sa entablado. Fine, sabi niya sa mikropono, parang nagbigay ng konsesyon. Isang linya lang. Umiling si Noel, dahan-dahan. Patayin ang track. May katahimikan na mas mabigat kaysa kanina. Celeste, bulong ng musical director. Tumingin si Celeste sa kanya. Isang titig na sapat para huminto ang salita. Pagkatapos, tumingin siya sa sound engineer. Isang maikling tango. Hindi pagsang-ayon, kundi pagpayag na magtuloy ang eksena sa sarili niyang kondisyon. Patayin, sabi niya ng malinaw. Isa-isang bumaba ang fader, ang synth na parang ulap, ang bass na parang tibok, ang reverb na nagpapalaki ng boses. Lahat ay nawala. Parang hinubara ng entablado ng balat. Naiwan ang ilaw, ang mga kamera, ang mikropono sa kamay ni Noel, at ang katahimikan. Hindi yung komportableng katahimikan ng simula ng awit. Ito ang katahimikang walang masisigla. Walang sasalo, walang lambing ng backing track, walang salbabida ng echo. Hubad ang boses kahit wala pa. Narinig ang sariling paghinga ng mga tao. Ang paggalaw ng upuan. Isang mahulog na candy wrapper sa sahig. Sa ganitong katahimikan, kahit ang tibok ng puso ay parang ingay. Hinawakan ni Noel ang mikropono ng mas mahigpit. Naramdaman niya ang lamig ng metal. Ang bigat ng sandali. Sa loob niya dumaan ang mga alaala. Ang ICU, ang maliit na unit, ang boses na ginamit niya para patulugin ang anak. Hindi ito audition. Hindi ito paghihigante. Isa itong kahilingan na pinili niyang ipaglaban. Sa kabilang gilid nakatayo si Celeste. Tuwid ang tindig. May ngiting nakaperme. Ngunit sa ilalim ng ilaw may bahagyang paggalaw sa panga. Isang senyales ng tensyon na hindi niya kayang itago. Walang musika, walang daya. Isang lalaki, isang mikropono, isang sandaling hindi pwedeng ulitin. At sa katahimikang iyon, bago pa man huminga si Noel para umawit, parang may buong mundo ang sabay-sabay na humawak ng hininga. Handa kung sakaling ang susunod na tunog ay magpabago ng lahat. Huminga si Celeste na parang may hahabulin. Sa gitna ng katahimikan, itinaas niya ang mikropono at nagsimulang umawit. Malakas sa simula. Buo ang tono, eksaktong-eksakto sa inaasahan ng lahat. Bumalik ang kumpiyansa sa mukha niya. Ang anyong sanay na sanay sa entablado. Sa unang linya pa lang may ilan nang napangiti. May mga napabuntong hininga na tila nagsasabing, ayan na. Sabay ang ilaw sa pag-akyat ng melodiya. Umangat din ang dibdib ni Celeste. Pero makakaibang tigas sa balikat niya. Hindi siya gumagalaw tulad ng dati. Masyadong tuwid. Masyadong kontrolado. Parang pinipigil ang katawan na huwag sumabay sa awit. Sa ikalawang linya, ramdamang pilit. Hindi sa tono, kundi sa paghinga. Ang boses ay umaakyat. Pero ang katawan ay ayaw sumunod. May bahagyang pag-urong sa liig.
Isang hakbang na hindi niya karaniwang ginagawa kapag kampante siya. Papalapit na ang rurok, ang bahaging kilala ng lahat, ang nota na naging alamat, ang nota na dati sinasabi nilang minsan lang niyang tinamaan, pero sapat para gawing kwento. Huminga siya ng mas malalim at doon, pumiyok. Hindi malakas, hindi marahas. Isang sandaling pagbitaw na parang may napigtas na hibla. Isang tunog na hindi mo mapagkakamalang artistikong desisyon. Isang pagkakamaling hindi na itago ng ilaw. Hindi nasalo ng katahimikan. Napatigil ang oras. Tahimik ang audience. Hindi ang katahimikan ng paghanga, kundi ang uri ng katahimikang naghahanap ng paliwanag. May mga matang nagtaasan ng kilay. May mga palad na nanatiling nakabukas sa ere. Hindi alam kung papalakpak ba o ibababa. Nanlaki ang mata ni Celeste sa isang iglap. Mabilis niyang binawi ang sarili. Itinuloy ang linya sa mas mababang tono at saka ngumiti. Isang ngiting mabilis isuot kapag may nadulas. "Pasensya na," sabi niya, tumatawa ng bahagya. "Pagod lang talaga." May ilang tumawa rin. May ilan na pumalakpak. Parang pilit na tinatakpan ng bitak. Ang banda ay nanatiling tahimik. Wala nang backing track na sasalo. Ang ilaw ay hindi gumalaw. Parang naghihintay ng utos. Sa gitna ng entablado nakatayo si Noel Herrera. Hindi siya pumalakpak, hindi rin siya umiling. Nakatingin lang siya. Hindi sa pagkakamali, kundi sa dahilan. Lumapit siya ng kalahating hakbang, hindi agresibo, hindi hamon. Parang isang taong pagod nang umiwas. "Hindi mo maaabot ang nota," sabi niya. Hindi iyon sigaw, hindi panlalait. Isang obserbasyon na binigkas ng malinaw. Sapat lang para marinig ng unang mga hanay at ng mga mikroponong hindi na nakamute. May umalingaw-ngaw na bulungan. Napako si Celeste. Tumigas ang panga niya. "Anong sinasabi mo?" Tanong niya na masyadong mabilis ang tono. "Hindi mo na maaabot." Ulit na Noel. "Hindi palagi." Tumawa si Celeste. Mas malakas ngayon. "Talaga? Ikaw ang magsasabi niyan?" "Hindi ako," sagot ni Noel. "Ang recordings." May kumalabog sa dibdib ng ilan ang salitang iyon. Recordings. Parang susi sa pinto na ayaw buksan ng palabas. "Sa mga lumang performances mo," patuloy ni Noel, "hindi tumataas ang boses. Consistent ang tulong ng track sa huling bahagi. Kapag walang backing, iba ang labas." "Hindi masama yun. Nangyayari yun." "Tumigil ka," singal ni Celeste na maikli pero matalim. "Hindi mo alam ang pinagsasasabi mo." "Tama," sabi ni Noel. "Hindi ko alam ang lahat. Pero alam ko ang tunog ng hininga. Alam ko kung alin ang galing sa dibdib at alin ang binuhat ng makina." May ilang napalingon sa sound booth. May isang kamera ang bahagyang nag-zoom. Hindi dahil inutos kundi dahil may naaamoy na katotohanan. "Bakit mo ginagawa to?" tanong ni Celeste na mas mababa ang boses. "Para ba sa anak mo? Para sa awa?" Umiling si Noel. "Para sa totoo." May umubo sa audience. May batang napahawak sa kamay ng magulang. Ang hangin ay parang humigpit. "Ang problema," dagdag ni Noel, "kapag pinilit mo ang nota, may nasasagasaan. Kapag tinulungan ng track ang boses, may natatakpan. At kapag ginamit ang kwento ng bata para buuin ang palabas." "Enough!" Putol ni Celeste, sabay taas ang kamay. "Hindi ka bahagi ng gabing to." "Pero bahagi ako ng dahilan," sagot ni Noel. "At bahagi ang anak ko ng slideshow." Tumahimik ang ilan. May sumimangot, may napasinghap. Lumapit ang isang security sa gilid. Nag-alangan kung gagalaw. Hindi sila inutusan ni Celeste. Hindi pa. "Hindi ito ang lugar," sabi ni Celeste na mas kontrolado na ngayon. "Hindi ito ang oras." "Kailan ba?" tanong ni Noel. "Kapag tapos ng palakpakan? Kapag ligtas ng reputasyon?" May tensyon na hindi na kayang itago ng ngiti. At doon, may boses mula sa likod. Hindi sigaw, hindi mikropono. Isang tinig na may bigat dahil hindi ito inaasahan. Tama siya. Nagkatinginan ng mga tao.
Ang ilaw ay hindi pa rin gumagalaw, pero ang atensyon ay lumipat. Sa likod ng hall may isang lalaking tumayo. May edad, simple ang suot, may hawak na program. Tama siya, ulit ng tinig. Narinig ko yan noon. Iba ang tunog kapag walang track. May isa pang tumayo. Ako rin, sabi ng isa. Fan ako simula pa dati. May pinagkaiba. Parang may perasong yelo ang nahulog sa sahig. Isa, tapos dalawa, tapos marami. Hindi pa basag ang lahat, pero may bitak na. Nakatayo si Celeste sa gitna ng entablado. Hawak ang mikropono na parang biglang naging mabigat. Sa harap niya si Noel. Tahimik, hindi nagdiriwang. Sa likod ang audience, hindi na iisa ang tunog. At sa sandaling iyon, ang bumagsak ay hindi lang isang nota. Ito ang tunog ng isang alamat na nagsisimulang pumutok. Hindi sa sigaw, kundi sa katahimikang hindi na kayang baliwalain. May kumalabog na pintuan sa gilid ng bulwagan. Hindi malakas, pero sapat na para maputol ang bulungan. Lumabas ang audio director ng concert. Suot pa ang headset na kalahati nakabitin sa leeg. Maputla ang mukha niya. Parang taong matagal nang may bitbit na lihim at ngayon lang napilitang ilapag. Hindi siya tumingin kay Celeste kaagad. Dumiretso siya sa mikropono sa gilid ng entablado. Kinuha iyon ng may pag-aalinlangan, tsaka huminga ng malalim. Ako ang head audio sa tour na to, panimala niya. At may dapat kayong malaman. May umalingaw-ngaw na, "Oh," sa audience. May kumapit sa upuan. May cellphone na itinaas, handang mag-record. Ang matataas na nota ay naka-pre-record sa ilang live shows. Hindi palagi. Pero kapag delikado, sandali! Sigaw ni Celeste. Mabilis na lumapit. Hindi yan ang napag-usapan natin. Tumigil ang audio director. Napapikit sandali. Miss Aragon. Sabi niya na mahinahon pero matatag. Hindi na ito tungkol sa napag-usapan. Tungkol na ito sa totoo. Tumigas ang panga ni Celeste. Ngumiti siya sa audience. Isang ngiting pilit binabalik ang kontrol. Ladies and gentlemen, huwag nating palakihin. Hindi pa tapos. Putol ng audio director. Ang track ay ginagamit para maabot ang consistency na inaasahan ng brand. Brand. Parang may kumurot sa hangin. Sa harap ng entablado, nakatingin si Noel. Hindi nagtatagumpay. Hindi rin nagugulat. Para bang narinig niya na ang kumpisalang ito sa bawat paghinga ng kanta. Hindi ibig sabihin nun na wala siyang talento. Dagdag ng audio director, mabilis, parang gustong ipagtanggol ang sarili. Pero hindi rin ibig sabihin na lahat ng naririnig ninyo ay live. May nagpalakpakan. Isa lang, tapos naputol. Hindi ito ang uri ng revelasyon na hinihinga ng palakpak. Biglang may tumayo sa VIP section. Isang lalaki naka-blazer, may hawak na lanyard na hindi na tinanggal kahit tapos na ang trabaho. Isa sa mga producer. Kung pagbubuksan na rin lang natin, sabi niya na diretsong nakatingin sa entablado. Linawin na natin lahat. Napasinghap ang ilan. Ang ilaw ay tila masyadong maliwanag bigla. Ang album, patuloy niya, ay hindi iisang boses. Parang may bumagsak na baso. Hindi mo nakita pero alam mong may nabasag. May studio singer, sabi niya, para sa ilang high notes. Hindi kredito, hindi binanggit. Parte ng kontrata. May umalingaw-ngaw na sigawan. May nagtanong ng, "Sino?" May humiyaw ng, "Loko!" Nalaki ang mata ni Celeste. "Tama na!" sigaw niya. "Wala kayong karapatang ilabas yan." "Meron," sagot ng producer. "Dahil kami ang gumawa. At dahil may batang may puso na umaasang totoo ang kantang inaaalay sa kanya." Napalingon ang ilan sa screen sa likod. Nandoon pa rin ang slideshow at nandoon pa rin ang mukha ni Iris. Nakangiti kahit hindi alam ang lahat ng nangyayari. "Pangalan!" sigaw ng isang tao mula sa audience. "Anong pangalan?" Nag-atubili ang producer. Tumingin siya sa audio director. Tumingin kay Noel, saka siya huminga. "Isang studio vocalist," sabi niya.
Matagal nang kumakanta sa likod ng mga pangalan. Hindi sikat, hindi kilala. Tumahimik ang bulwagan, naghihintay. Ang pangalan niya, dugtong ng producer, ay, wag! Sigaw ni Celeste na halos mangiyak-ngiyak. Hindi niyo siya gagamitin laban sa akin. Hindi namin siya ginagamit. Sagot ng producer. Ibinabalik lang namin sa kanya ang boses. Isang sandaling katahimikan. Mabigat, buo. Si Celeste ay nakatayo sa gitna ng entablado. Parang reyna na nawalan ng kaharian sa loob ng ilang minuto. Ang mga mata niya ay nagliliyab. Hindi sa hiya, kundi sa galit na hindi na maitago. Bigla siyang tumawa. Isang tawang walang saya. Fine, sabi niya na umiikot sa mikropono. Kung ganito kayo kahilig sa katotohanan. Tumingin siya kay Noel. Diretso, matulis. Kung magaling ka, sabi niya tinuro siya sa harap ng lahat. Ikaw ang kumanta ngayon. May umalingaw-ngaw na may napasinghap. May biglang tumahimik na parang may nagbukas ang pinto sa gitna ng bagyo. Si Noel ay hindi agad gumalaw. Tumingin siya sa mikropono sa gitna ng entablado. Tumingin sa audience. Tumingin sa screen. Sa mukha ng anak niyang hindi alam na ginagawang laban ang isang gabi. Hindi to paligsahan. Sabi niya na mahina pero malinaw. Hindi rin paghihigante. Takot ka? Hamon ni Celeste na nanginginig ang tinig. O wala ka talagang maipapakita? Ngumiti si Noel, hindi pabalik, kundi paloob. Kapag ama ka, sabi niya, wala akong oras matakot. Lumakad siya papunta sa gitna. Walang ilaw na sumunod. Walang musikang sumalubong. Isang mikropono lang, nakahubad sa tunog. Hinawakan niya iyon. At sa sandaling iyon, hindi pa siya kumakanta. Pero ang buong bulwagan ay tila naghihintay ng isang boses na hindi kailanman tinulungan ng makina. Nanginginig ang mga kamay ni Noel habang hawak ang mikropono. Hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi sa bigat ng sandaling iyon. Ang uri ng bigat na hindi kayang buhatin ng training o tropeo. Ang uri ng bigat na dumadaan muna sa dibdib bago umabot sa lalamunan. Tahimik ang Asteria Performing Hall. Walang nag-uusap. Walang umuubo. Parang sabay-sabay na pinigil ng libo-libong tao ang paghinga. Sa bandang likod may isang lalaking tumayo. Matanda na. Suot ang kupas na uniforme ng janitor. Kapareho ng suot ni Noel kanina. May bitbit siyang maliit na flashlight sa bulsa. Parang galing pa sa duty. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya naghanap ng pansin. Kumanta ka, sabi niya. Basag pero buo ang tinig. Kumanta ka para sa anak mo. May kumurot sa dibdib na Noel. Parang bigla may umakyat na alaala. Ang maliit na kwartong may sirang bintana. Ang tunog ng makina sa ospital. Ang munting palad ni Iris na kumakapit sa daliri niya tuwing gabi. Huminga siya ng malalim. Hindi pang entablado ang hinga. Hindi para sa teknik. Para lang manatiling nakatayo. Walang intro, walang kumpas. Walang senyas mula sa banda. Isang nota lang. Mahina sa simula. Halos parang bulong. Hindi ito ang bersyon ng kantang kilala ng lahat. Hindi ito ang inaasahan ng mga nakasanayan ng perpektong timpla ng ilaw at echo. Ito ay hubad. May gaspang, may pahinga sa pagitan ng mga salita. Pero may laman. Habang umaakyat ang melodiya, hindi siya nagmamadali. Hindi niya hinahabol ang nota. Pinakikinggan niya ito. Hinahayaan itong lumapit. Parang pakikipag-usap at hindi pakikipagpaligsahan. Ang boses niya ay malinaw, hindi matinis sa yabang, kundi matalas sa katapatan. Bawat linya ay may bigat ng taon. Ang mga gabing kulang ang tulog, ang mga araw na nilunok ang pangarap para lang may gata sa mesa. May umiiyak sa unang hanay. May napapapikit. May biglang nagbaba ng cellphone. Nakalimutang mag-record. Sa likod ng entablado napaupo ang isang staff. Parang biglang naubusan ng lakas. Umakyat ang kanta. Mas mataas, mas bukas, mas buo. Hindi sumisikip ang mukha ni Noel. Hindi siya pumipigil. Hinayaan niya lang ang boses na dumaloy.
Parang matagal na itong naghihintay ng daan palabas. At nang dumating ang notang sinasabing imposible, hindi siya nag-prepare ng drama. Inabot niya ito. Hindi pilit, hindi kinapos, hindi nagmadali. Buong buo. Ang tunog ay kumalat sa bulwagan na parang liwanag na dahan-dahan nagbubukas ng kortina. Hindi ito sumigaw, nagtagal, hindi nanakit, yumakap. Sa gitna ng nota may maririnig ang tibok ng puso. Hindi literal pero ramdam. Parang bawat taong may minahal, may ipinaglaban, may isinantabing sarili, ay biglang nakahanap ng salamin. Pagbagsak ng huling linya, walang agad palakpakan. 1 segundo, 2. Parang walang gustong maging unang gagalaw. Tapos may tumayo. 1, 2, 10. Hanggang sa buong bulwagan ay nakatayo. Palakpak ng palakpak, parang gustong bawiin ang lahat ng panahong hindi sila naniwala. Standing ovation. Hindi para sa perpektong performance, kundi para sa katotohanang hindi na kayang itago. Sa mga screen ng cellphone nagsimulang pumutok ang notifications. Live, janitor sings impossible note. Who is Noel Herrera? Real voice trends worldwide. Sa loob ng ilang minuto, trending na ang pangalan niya. Hindi dahil sa iskandalo, kundi dahil sa isang boses na hindi humingi ng pahintulot para marinig. Si Noel ay ngumiti agad. Bumaba ang ulo niya, parang may pinipigilan. Tumingin siya sa screen sa likod sa mukha ni Iris. Para sa'yo, bulong niya. Halos walang tunog. Sa gilid ng entablado si Celeste nakatayo. Hindi pumapalakpak. Maputla ang mukha niya. Ang mga mata hindi umiiyak. Nagsusukat. Lumapit siya kay Noel habang patuloy ang palakpakan. Inilapit ang bibig sa tenga niya. Sapat lang para marinig pero dahil sa katahimikan sa pagitan ng palakpak, may ilang nakarinig. Masisira ka, bulong niya. May iting hindi umaabot sa mata. At sisiguraduhin ko, hindi ka na muling aakyat sa kahit anong entablado. Napatigil ang palakpakan sa ilang hanay. May mga nakarinig. May mga nakakita ng galaw ng labi. Tumayo si Noel ng tuwid. Hindi siya lumingon agad. Kung kaya mong sirain ang boses, sagot niya na mahinahon. Subukan mo. Humakbang siya palayo. Hindi bilang janitor. Hindi bilang contestant kundi bilang ama na piniling magsalita. At sa gabing yon, hindi lang isang kanta ang narinig ng mundo, kundi ang tunog ng isang kapangyarihang nagsisimulang gumuho. Magulo ang backstage. May nagtatakbuhang staff. May umiiyak sa gilid. May producer na may hawak na telepono sa magkabilang kamay na parang sabay na may kausap sa mundo at konsensya. Ang dating maayos sa likod ng entablado ay naging parang evacuation area. Lahat nagmamadali, pero walang malinaw kung saan pupunta. Nakatayo si Noel sa tabi ng isang flight case. Hawak pa rin ang mikroponong ibalik na niya kanina. Hindi niya alam kung bakit hindi pa niya ito binibitawan. Marahil dahil unang beses niyang hinawakan iyon ng walang takot. Mr. Herrera? Lumingon siya. Isang lalaki nakaabong suit ang papalapit. Malinis ang sapatos. Planchado ang barong sa ilalim ng blazer at may dalang leather folder na parang may bigat kahit manipis. Hindi siya ngumiti pero hindi rin galit ang mukha. Sanay sa ganitong mga gabi. Ako ang legal counsel ni Miss Aragon. Pakilala niya ng diretsyo. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Tumingin si Noel sa paligid. May ilang staff na biglang umiwas ng tingin. May camera sa malayo, pero hindi pa nakabukas. Tumango siya. Lumayo sila ng ilang hakbang. Sa isang sulok na may poster ng concert, Hearts That Sing, nakabold ang pangalan ni Celeste sa gitna. Binuksan ng abogado ang folder. Diretsahin na natin, sabi niya. May alok. Inilapag niya ang isang papel, kontrata. May mga numerong hindi agad binasa ni Noel, pero ramdam niya ang bigat. Buong bayad para sa operasyon ng anak mo, sabi ng abogado. Parang nag-aalok ng kape. Hospital fees, post-op care, lahat. May kumirot sa dibdib ni Noel. Hindi siya gumalaw. At dugtong pa. Isang public apology. May script. Kailangan mo lang basahin.
Aaminin mong nagkaroon ng misunderstanding na nadala ka ng emosyon. Tinulak niya ang papel ng bahagya papalapit. Kapalit? Sabi niya. Aatras ka. Babawiin mo ang mga sinabi mo. Wala nang interviews. Wala nang posts. Tapos na ang usapan. Tahimik si Noel. Narinig niya sa isip ang tunog ng makina sa ICU. Ang boses ng nurse. Ang tanong ni Iris noong isang gabi. Pa, okay na ba tayo? Kung tatanggi ka, dagdag ng abogado. Hindi nagbabantang tono pero malinaw ang laman. May mga posibleng mangyari. Tumingin siya sa listahan sa kontrata. Kaso, paninira, breach of contract. Kahit hindi ka signatory, may paraan. At magiging mahirap ang buhay kapag trending ka sa maling paraan. Huminto siya sandali, tsaka tumingin ng diretso kay Noel. At ayaw naming madamay ang bata. Nanlamig ang likod ni Noel. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya nagalit agad. Kinuha niya ang kontrata, binasa ang unang pahina. Mahahabang pangungusap. Legal na mga salitang kayang baluktutin ng katotohanan hanggang magbukang kasinungalingan. Sa isang clause may nakalagay, non-disclosure regarding backstage events and audio practices. Sa isa, reputation protection. Sa huli, immediate settlement upon compliance. Kung pipirma ka, sabi ng abogado, bukas pa lang may announcement. Hero ka pa rin. Tahimik lang. Tumingin si Noel sa papel. Sa pagitan ng mga linya, parang nakakita niya ang mukha ni Iris. Nakangiti, may tubo sa ilong pero masaya kapag kumakanta siya. Isang perma lang. Isang perma kapalit ng katahimikan. Hinawakan niya ang ballpen na nasa mesa. Mabigat na parang mas mabigat pa sa mop na araw-araw niyang hawak. Mr. Herrera, dagdag ng abogado na mas mababa ang boses. Hindi lahat ng laban kailangang ipanalo. Minsan, sapat na ang mabuhay. Napangiti si Noel, mahina pero malinaw. Alam mo, sabi niya at hindi tumitingin sa abogado. Matagal na ako nabubuhay. Itinaas niya ang tingin. Buhay na walang boses. Buhay na puro tanggap. Ibinalik niya ang kontrata sa mesa. Hindi ko sinimulan to. Dugtong niya. Kumanta lang ako. May saglit na katahimikan. Kaya ako matatapos to. Hindi rin dahil sa pera. Napakunot ang noo ng abogado. Pag-isipan mo, hindi to idealismong laban. May puwersa sa likod ni Celeste. Tumango si Noel. Alam ko. May kapangyarihan siya. Diin ang abogado. Tama, sagot ni Noel. Pero may anak ako. Doon ay parang may nabasag sa mukha ng abogado. Hindi galit kundi pagkaintindi na huli na ang lahat. Final na yan? Tanong niya. Tumingin si Noel sa kontrata sa huling beses. Tapos sa poster sa likod. Hearts that sing. Final, sabi niya. At malinaw, walang sigaw, walang drama. Sinabi niya ang salitang hindi kayang bilhin ng kahit anong tseke. Hindi. Isinara ng abogado ang folder. Tumango parang inaasahan na. Then, we'll see each other again. Sabi niya sabay talikod. Naiwan si Noel sa sulok. May lumapit na nurse. Isa sa mga voluntaryong galing sa charity board. Hawak ang phone, nanginginig. Sir, sabi niya. Tumatawag ang ospital tungkol kay Iris. Kinabahan si Noel. Kinuha ang phone. Hello? Sandaling katahimikan. Mr. Herrera, sabi ng boses sa kabilang linya. May donor na anonymous. Sinasagot niya ang malaking bahagi ng operasyon. Napapikit si Noel. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o tatawa. Sa kabilang dulo ng backstage may sigawan. Si Celeste, galit na galit. May tinatawagan. Ngunit sa gitna ng ingay, nakatayo si Noel. Hawak ang telepono. Alam niyang may mga laban na hindi nagsisimula sa pera. At may mga desisyon na kapag sinabi mong hindi, doon pa lang talaga magsisimula ang lahat. Hindi sabay-sabay na dumating ang paninira. Dumating ito ng paisa-isa.
Parang patak ng ulan na sa unay kayang tiisin. Hanggang sa mapansin mong basa ka na pala. Unang pumutok ang social media. Isang account na may libo-libong followers ang naglabas ng litrato ni Noel. Lumang kuha. Kuha sa backstage. Kuha sa labas ng ospital. May caption na may halong awa at duda. Ito ba talagang lalaking inaangat ng masa? Sumunod ay ang kwento. May history daw ng aggression. May utang daw sa production. May bayad daw ang pag-akyat sa entablado. Walang source, walang patunay, pero mabilis na kumalat. Sa comments may mga naniniwala. May nagtatanggol. May nagalit na parang personal ang sugat. Sa bawat scroll parang may bagong bersyon ng sarili niya si Noel. Lahat mali. Hindi siya nag-reply, hindi rin siya nag-post, mas inuna niya ang ospital. Pero hindi pa tapos. Makalipas ang 2 araw, may dumating na sobre sa maliit nilang inuupahang unit. Makapal, mabigat, amoy opisina. Demand letter. Defamation damages. Paninira ng reputasyon. Hindi lang siya ang nakapangalan. Nandoon ang audio director, ang producer, kahit ang matandang janitor na nagsalita sa audience, binanggit bilang instigator. Gusto nila tayong paghiwa-hiwalayin, sabi ng producer sa tawag, para umatas ang isa, susunod ang iba. Tahimik si Noel sa kabilang linya, hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil alam niya ang tama. Kinabukasan nag-file na ng kaso. Headline, Superstar files suit against janitor singer. Parang biro, parang pelikula, pero totoo. Sa unang hearing wala si Noel halos maintindihan. Legal na salita, mga numero, mga salitang kayang gawing kasalanan ng katotohanan kapag mali ang may hawak. Pagkatapos may lumapit sa kanya, isang babae, mga nasa early 40s, nakasimpleng itim na blazer, walang alahas, walang ngiting pang-ad. Ako si Atty. Mara Villanueva, pakilala niya. Hindi ako kinuha ng media. Ako ang lumapit sa'yo. Nagtaas ang kilay si Noel. Bakit? Ngumiti siya at hindi pala kaibigan kundi sigurado. Dahil hindi lahat ng kaso ay tungkol sa panalo. Yung iba tungkol sa kung sino ang tatayo. Sinuri niya ang mga papel. Pinakinggan ang kwento. Hindi siya nagmadali. May laban, sabi niya sa huli. Pero hindi ito madali. Kailangan natin ng ebidensya. Buo. Matibay. Nagsimula silang mag-ipon. Mga lumang recordings. Raw audio files. Email threads ng production. Testimonya ng sound engineer kahit nanginginig ang boses. Salaysay ng producer kahit alam niyang baka hindi na siya makapagtrabaho ulit. May nurse na pumayag na magpatotoo. May doktor na handang magsabi kung paano ginamit ang imahe ng mga bata sa fundraising. May technician na naglabas ng log files ng playback. Bawat peraso ay may katapat na panganib. Habang lumalalim ang kaso, lalong umiinit ang atake. May vlog na nagsabing ginagamit ang anak para sa simpatya. May blind item na nagbintang ng manufactured hero. May account na naglabas ang litrato ng unit nila. May caption na, ganito raw ba kahirap ang buhay? Nanginig ang kamay ni Noel habang binabasa iyon sa gabi. Sa tabi ng kama ni Iris. Pa, mahina niyang sabi. Galit ba sila sa'yo? Napangiti si Noel ng pilit. Hindi anak, natatakot lang sila. Bakit? Saglit siyang nag-isip. Kasi may mga bagay na hindi nila kayang bilhin. Tumango si Iris parang sapat na ang sagot. Ngunit paglabas ni Noel ng kwarto, doon siya napaupo. Doon siya napayuko. Sa gitna ng lahat, kaso, ingay, banta. Ang katawan ng anak niya ang pinaka nauubos. Isang hapon, habang kausap si Atty. Mara sa ospital tungkol sa susunod na hearing, may biglang umalingaw-ngaw na alarm. Hindi cellphone, hindi notification. Medical. May mga nurse na nagtakbuhan. May doktor na sumigaw ng pangalan ni Iris. Sir, tawag ng isang nurse kay Noel. Dito po. Tumakbo siya. Sa loob ng kwarto, namumutla si Iris. Nakapikit. Ang monitor mabilis. Magulo ang linya. Anong nangyayari? Tanong ni Noel.
Halos hindi marinig ang sariling boses. Cardiac event, sagot ng doktor. We're stabilizing her. Hinawakan niya ang kamay ng anak. Malamig. Iris, bulong niya. Andito si Papa. Hindi gumalaw si Iris. Sa labas ng kwarto nakatayo si Attorney Mara. Hawak ang folder, lahat ng ebidensyang pinag-ipunan nila. Nakatingin siya sa salamin, walang magawa. Sa sandaling iyon, malinaw kay Noel ang katotohanan. Habang abala ang mundo sa paninira, habang pinapahaba ang laban sa papel, may isang pusong walang pakialam sa kaso, sa trending, sa reputasyon. Isang pusong pagod na. At habang nagsisigawan ng monitor, habang nagsusumiksik ang mga doktor na pagtanto ni Noel na ang susunod na laban ay maaaring wala sa korte, kundi sa pagitan ng buhay at pagkawala. Malamig ang ICU, hindi lang sa temperatura, kundi sa katahimikang pinipilit maging kalmado. Kahit nagbabanta ang bawat tunog, ang ilaw ay puti at tuwid. Walang anino. Walang lugar para magtago ang takot. Nakahiga si Iris, may mga tubo sa dibdib. May mga wire na nakadikit sa maliit niyang katawan. Ang monitor sa tabi ng kama ay dahan-dahang tumitibok. Parang paalala na bawat segundo ay inihiram lang. Nakatayo si Noel sa tabi niya, hawak ang cellphone. Nakasave pa rin ang numero. Attorney Cruz, abogado ni Celeste. Isang pindot lang, isang tawag, isang perma. Ligtas na sana. Napatingin siya sa screen. Kumurap. Parang mabigat ang daliri. Sir, sabi ng doktor kanina, maingat ang tono. Kailangan nating maging handa sa anumang posibilidad. Ang stress ay malaking factor. Stress. Parang may humawak sa lalamunan ni Noel. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Tumango lang siya kahit alam niyang ang stress na yon ay hindi galing sa kanya, kundi sa mundong ayaw tumahimik kapag may nagsabi ng totoo. May bahagyang galaw sa kama. Iris, bulong niya. Dahan-dahang bumukas ang mata ng bata. Maputla pero gising. Hinanap agad ang tingin ng ama. Daddy, mahina niyang sabi. Bakit galit sila? Napalunok si Noel. Lumapit siya. Umupo sa gilid ng kama at tinawakan ang kamay ng anak. Mainit na ulit kahit bahagya. Hindi sila galit sa'yo, sabi niya. Hindi rin talaga sa akin. Sa kanta po? Tanong ni Iris sa kunot noo. Ngumiti si Noel, isang ngiting masakit pero totoo. Sa katotohanan. Tahimik si Iris sandali. Bata siya pero sanay na sa mga sagot na hindi madaling intindihin. Masama ba ang katotohanan? Tanong niya. Umiling si Noel. Hindi, pero minsan, mahirap. Tumingin si Iris sa mga wire sa dibdib niya. Katulad po nito? Oo, sagot ni Noel. Katulad niyan. Masakit minsan pero nakakatulong para mabuhay. Napatingin si Noel sa cellphone sa kabilang kamay niya. Nakita iyon ni Iris. Sino yan? Nag-atubili siya. Isang taong pwedeng tumulong kung tatawag ako. Tutulong paano? Saglit siyang tumahimik. Hindi niya gustong magsinungaling. Hindi rin niya gustong ibuhos ang bigat ng mundo sa isang batang kagigising lang mula sa ICU. Kapag tumawag ako, sabi niya sa wakas, titigil ang gulo. Okay yun, sabi ni Iris agad. Pagod na ako, Papa. Parang tinamaan si Noel sa dibdib. Oo, sabi niya, hinahaplos ang buhok ng anak. Pagod na rin si Papa. Di tawagan mo na. Mahina niyang sabi, para hindi na sila galit. Tumingin si Noel sa mata ng anak. Malaki, inosente, nagtitiwala. At doon niya naintindihan kung gaano kadaling ituro ang maling aral. Kung gaano kadaling sabihin, kapag may problema, ibenta mo ang totoo. Huminga siya ng malalim. Inilapag ang cellphone sa mesa. Nakaharap pababa. Hindi, sabi niya ng mahinahon. Hindi ko gagawin. Napatigil si Iris. Bakit? Kasi ayokong lumaki kang iniisip na ang katotohanan ay pwedeng ipamigay kapag natakot ka. Napaisip si Iris. Pero masakit, Daddy. Tumango si Noel. Oo. At minsan,
Delikado. Bakit mo pa rin ginagawa? Ngumiti siya. Hindi bilang bayani, kundi bilang ama. Dahil gusto kong kapag lumaki ka, sabi niya. Alam mo kung sino ka, kahit walang pumapalakpak. Tahimik si Iris. Pagkatapos, mahina siyang tumango. Okay. Parang sapat na yon. Sa labas ng kwarto, dumaan si Atty. Mara. Tumigil siya na makita si Noel. Nakatingin sa phone na nakatihaya na ngayon. Walang tinatawagan. Handa ka na ba? Tanong niya. Tumingin si Noel sa anak. Saka sa kanya. Oo. Hindi to magiging madali. Paalala niya. Alam ko. Lumipas ang gabi na may pagitan ng katahimikan at alarma. May sandaling bumilis ang tibok ng monitor. May sandaling bumagal. Hindi umalis si Noel sa tabi ng kama. Pagsapit ng umaga, dahan-dahang sumilip ang araw sa maliit na bintana ng ICU. Maputla ang liwanag, pero totoo. Tumunog ang phone ni Noel. Hindi ang abogado ni Celeste, kundi isang notification. Court day today. Inayos niya ang jacket na hiniram lang. Hinalikan ng noo ni Iris. Daddy, tawag ng bata bago siya lumabas. Kakanta ka pa ba? Napangiti siya. Oo, kahit walang entablado. Lumabas siya ng ICU. Dumaan sa mahabang pasilyo. Hawak ang isang desisyong hindi kayang pirmahan ng kahit sinong abogado. Sa labas naghihintay ang mundo. May kaso, may ingay, may kapangyarihan. At sa dulo ng lahat, isang araw ng korte. Kung saan ang tanong ay hindi kung sino ang masikat, kundi kung sino ang mananatiling totoo. Tahimik ang courtroom. Ibang klaseng katahimikan kaysa sa bulwagan ng konsyerto. Walang ilaw na sumusunod sa galaw. Walang musikang nagtatakip sa tensyon. Tanging kaluskos ng papel, huni ng aircon at tibok ng mga pusong alam na may mabubunyag. Naupo si Celeste Aragon sa harap. Nakaputing blazer. Buhok ay maayos, ang mukha ay banayad. Para sa hindi nakakakilala, mukha siyang taong inapi. Isang artistang ginawang kontrabida ng viral na sandali. Ang mga mata niya ay bahagyang namumula, parang kulang sa tulog, parang may dinadalang bigat. Sa kabilang panig, tahimik si Noel. Hindi siya nakasuit na mahal. Simple lang, planchado pero halatang hiniram. Hindi siya tumitingin sa gallery. Nakatuon ang mata niya sa harap at parang hinahanda ang sarili sa kung ano ang darating. Your Honor, panimula ni Atty. Mara. Malinaw ang boses. Hinihiling ng depensa na ipakita ang raw footage ng konsyerto. May mahinang bulungan. Tumango ang hukom. Sa screen, lumabas ang eksena sa Asteria Performing Hall. Walang edit, walang sound polish. Makikita ang sandaling patay ang backing track, ang pagliyad ng liwanag, ang tensyon sa hangin. Umakyat si Celeste sa nota, at ang biglang kapos na hinga, ang pagkabasag ng tunog, ang katahimikan matapos. Walang reaction shot, walang music cue, walang palusot. Sumunod ang kuha ni Noel, hubad ang boses, walang salbabida. Ang pag-akyat ng nota na parang dahan-dahang inaakyat ang bundok na matagal nang kilala ng katawan. May ilang tao sa gallery ang napapikit. May umubo para lang makagalaw. Objection, biglang sabi ng abogado ni Celeste. Irrelevant sa defamation. Overruled, sagot ng hukom. Hindi nagtaas ang boses. Magpatuloy. Tinawag ang studio singer. Isang lalaki hindi kilala ng publiko. May hawak na folder. Medyo kinakabahan pero diretso ang tindig. Hindi siya artista sa korte. Sanay siyang manatili sa likod. Ito ang kontrata, sabi niya at iniabot ang dokumento. Ito ang resibo. At ito ang recording. Pinatugtog ang audio. Pareho ang nota. Pareho ang timbre. Pareho ang hinga. Walang kailangang ipaliwanag. Sa papel, malinaw ang petsa. Nandoon ang perma. Hindi kay Noel, hindi rin kay Celeste mismo. Kundi sa production entity na pag-aari ng company. Miss Aragon, sabi ng hukom, matapos ang ilang sandali. Nais mo bang magsalita? Tumayo ang abogado niya agad. Your Honor, my client has been under extreme pressure.
Tumigil ang hukom. Tumingin siya kay Celeste, direkta. Hindi kita tinanong. Sabi niya na mahinahon pero matalim. Ikaw ang tinanong ko. Nilingon ni Celeste ang abogado niya saglit. Tapos sumarap siya sa hukom. Nanginginig ang labi. Your Honor, sabi niya. Hindi po ito patas. Simple lang ang tanong. Putol ng hukom. Hindi kita hinihinga ng paliwanag. Tumahimik ang buong silid. Kaya mo bang kantahin ang nota ngayon? Walang mikropono sa harap niya. Walang ilaw, walang banda, walang echo. Isang tanong lang. Hubad, katulad ng katotohanan. Nanigas si Celeste. Hindi siya umupo, hindi rin siya umalis. Parang napako sa sahig. Lumipas ang ilang segundo, bawat segundo ay may bigat ng taon. Sumingot siya, tumingin sa gallery. May mga kamera, may mga mata. May mga taong dati pumapalakpak. Bumukas ang bigbig niya. Walang lumabas. Hindi dahil ayaw, kundi dahil hindi kaya. Isinara niya ang bibig. Ibinaling ang tingin sa mesa. Ang balikat niya ay bahagyang bumagsak. Sa kabilang panig, hindi gumalaw si Noel. Hindi siya nagdiwang. Hindi rin siya ngumiti. Hawak niya lang ang sarili. Parang alam niyang may mga sandaling kahit tama ka, may mawawala pa rin. Huminga ang hukom, kinuha ang martilyo. Sa liwanag ng ebidensya, sabi niya. At nang kawalan ng pagtutol na kayang patunayan ng salungat, tumigil siya sandali. Parang sinukat ang bigat ng desisyon. Ibinagsak ang martilyo. Bang! May umalingaw-ngaw sa courtroom. Hindi malakas, pero malinaw. Parang nota na hindi na kayang baguhin. Hindi pa binabanggit ang hatol. Hindi pa sinasabi ang parusa. Pero sa sandaling iyon, alam na ng lahat. May mga tanong na kapag hindi nasagot, sapat na ang katahimikan para magsabi ng totoo. Hindi agad nag-ingay ang courtroom matapos bumagsak ang martilyo. Parang may sandaling kailangan ng lahat para maintindihan ang ibig sabihin ng katahimikang iyon. Ang klase ng katahimikan na hindi na kayang baliktarin. Tumayo ang hukom, inayos ang salamin, at tumingin sa magkabilang panig. Hindi siya nagmadali, hindi rin siya naghanap ng drama. Ang reklamo sa paninirang puri, malinaw niyang sabi, ay ibinabasura. May kumalabog na hinga sa gallery. May napasandal sa upuan. May napaiyak na hindi sinasadya. At ilalagay ko sa record, dugtong niya, na mas matatag ang tinig. Na ang katotohanan ay hindi paninirang puri. Hindi siya sumigaw. Hindi niya kinailangan. Sa isang igla parang may tinanggal na bigat sa balikat ni Noel. Hindi siya tumayo, hindi rin siya pumalakpak. Umupo lang siya, hinawakan ng tuhod at huminga ng malalim. Buo, parang unang beses matapos ang matagal na pagkakakulong. Sa kabilang panig, hindi gumalaw si Celeste. Hindi siya napasigaw, hindi siya napahagulgol. Parang pinili ng katawan niyang huwag ipakita ang kahit anong emosyon. Pero ang mata, doon makikita ang pagkatalo. Hindi dahil natalo sa kaso, kundi dahil nahubaran ng kapangyarihang matagal niyang inasahan. Paglabas ng hukuman, sumabog ang mundo. Media storm. Mga kamera na biglang dumagsa. Mga tanong na sabay-sabay. Mga headline na nagpalit ng tono sa loob lang ng ilang oras. Court dismisses defamation case. Truth not defamation, says judge. Real voice exposed. Sa social media nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga dating mapanira, biglang nag-delete. Ang mga tahimik, biglang nagsalita. May mga humingi ng paumanhin. May mga nagkunwaring alam na nila noon pa. Hindi na sumagot si Noel sa kahit anong interview, hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil ayaw niyang gawing palabas ang panalo. Ngunit ang mundo hindi tumigil. Isa-isang umatras ang sponsors. May mga pahayag na puno ng, "We are reassessing our values." May mga kontratang hindi na-renew. May mga tour dates na biglang postponed indefinitely. Sa loob ng ilang araw nawala ang kinang sa pangalan ni Celeste. Hindi dahil sa chismis, kundi dahil sa dokumentong may perma, may petsa, may patunay. May mga artistang naglabas ng suporta kay Noel.
May iba namang nanahimik dahil baka sila na ang susunod na tanungin. Sa gitna ng ingay, bumalik si Noel sa ospital. Tahimik ang ward, mabagal ang oras. Gising si Iris, mas maayos ang kulay ng pisngi. May maliit na sticker sa kamay. Between. Daddy, sabi niya na makita siya. Nanalo ka ba? Umupo siya sa tabi ng kama. Hindi tayo natalo. Ngumiti si Iris. Pwede na ba tayong umuwi? Hindi pa. Gusto niyang sabihin. Mahaba pa ang gamutan. May mga utang pang babayaran. May mga araw pang mahirap. Malapit na. Sabi niya. Sa labas ng kwarto nakatayo si Attorney Mara. May hawak na folder na ngayon ay mas magaan. Malaya ka na magsalita, sabi niya. Wala silang leverage. Tumango si Noel. Salamat. Hindi sa akin, sagot niya. Sa desisyon mo. Lumipas ang ilang araw, unti-unting humupa ang balita. Gaya lang lahat ng bagyong media, may bagyong issue, may bagong pangalan. Pero may naiwan. Isang video ng isang ama na kumanta ng walang takot. Isang tanong ng hukom na hindi kailangang ulitin. Isang hatol na nagsasabing may proteksyon ng katotohanan kahit mahirap itong bitbitin. Isang gabi, habang inaayos si Noel ang maliit na bag ng damit ni Iris, tumunog ang phone niya. Unknown number. Hindi agad yan sinagot. Tumunog ulit, sinagot niya na. Hello? May sandaling katahimikan. Tapos isang boses. Malalim, pamilyar, may bigat ng mga entabladong hindi kailangang sumigaw. Good evening, Noel, sabi ng tumatawag. Ako si, binanggit ang pangalan. Isang kilalang artist, hindi chismis, hindi influencer. Isang respetadong musikero na bihirang magsalita, pero pinakikinggan kapag ginawa. Napanood ko ang nangyari, sabi ng boses. At narinig ko ang boses mo. Tahimik si Noel. May proyekto ako. Dugtong ng tumatawag. Hindi ito para sa ratings. Hindi para sa palabas. Huminga siya sandali. Para sa katotohanan. Napatingin si Noel sa anak, mahimbing na natutulog. Sa labas ng bintana, tahimik ang gabi. At sa pagitan ng dalawang hinga, alam niyang kahit tapos na ang kaso, may bagong yugto ng kumakatok. Maagang umaga sa ospital, ang liwanag ay dahan-dahang pumapasok sa maliit na bintana ng pediatric ward. Parang sinasabi ng araw, bagong simula. Si Noel ay nakaupo sa tabi ng kama ni Iris. Hawak ang maliit na kamay ng anak. Ang bata ay nakangiti pero halatang kinakabahan. Parang nararamdaman ang bigat ng araw na darating. Daddy, mahina niyang sabi. Gagawin na ba nila? Tumango si Noel. Oo anak, pero alam mo, kahit anong mangyari, andito lang ako. Lumapit ang nurse na nag-aasikaso kay Iris. May dala siyang clipboard. Sir Herrera, gusto ko lang pong ipaalam. May isang anonymous donor po na nagtakda ng buong operasyon. Libre na po ang lahat. Biglang huminto ang paghinga ni Noel sa loob ng ilang segundo. Parang tumigil ang oras. Ang buong taon na pagod, pagkabalisa at kawalan ng pag-asa ay nagmisulang pumunta sa isang iglap ng liwanag. Talaga? Bumulong siya. Halos hindi marinig ang sarili niya. Tumango ang nurse. Oo, lahat po covered. Hindi niya alam kung iiyak o tumawa. Nakatingin siya kay Iris at napansin ang maliit na kamay na mahigpit na humawak sa kanya. Daddy, okay lang ba to? Ngumiti siya. Oo anak. Lahat ay okay. Hindi naglaon nag-umpisa ang serye ng fundraisers. Mga simpleng concert, mga bake sale, mga donasyong online, lahat ay nakatuon sa pangangailangan ng operasyon. Ang pangalan ni Noel ay hindi tinampok. Gusto ng donor na tahimik. Ngunit bawat envelope, bawat click, bawat tawag, ang boses niya ay ramdam sa bawat maliit na tagumpay. Dumating ang araw ng operasyon. Ang ospital ay mas puno sa normal. Mga doktor, nurses, anesthesiologists at mga trainee, lahat ay handa. Habang iniikot si Iris sa OR, humarap si Noel sa maliit na corridor sa labas. Hawak ang mikropono.
Simpleng recorder sa bulsa niya. Hindi para sa publiko, hindi para sa entablado, kundi para sa anak niya. Sinimulan niyang kumanta. Hindi mataas na nota, hindi komplikadong melodiya. Isang simpleng lullaby. Isang kanta na matagal niyang kinakanta kay Iris tuwing gabi bago matulog. Dahan-dahan, napansin ng mga nurse at staff sa paligid, may kakaibang katahimikan sa OR corridor. Ang boses ni Noel puno ng takot, pag-ibig at pananabik. At parang sinasabi sa bawat peraso ng metal, bawat beep ng monitor, everything will be alright. Ang pag-awit niya ay humupa sa mga nag-aalalang puso. May nurse na humawak sa kamay ng isa pang kasama. May anesthesiologist na napatingin sa dulo ng koridor. Nag-iisip sa malalim na katahimikan na pumapaligid sa kanila. Lumipas ang 8 oras, walang sino mang makapagsalita sa tensyon. Si Noel ay nakaupo, nakatingin sa dingding. Nanginginig ang mga balikat sa pagod at pananabik. Saka dumating ang doktor. May ngiting bihira sa mga klinikong mata. Sir Herrera, sabi niya na mahina ngunit may sigla. Matagumpay. Ang operasyon ni Iris ay matagumpay. Hindi nagawa ni Noel na pigilan ang luha. Hindi para sa drama, kundi dahil sa ginawa. Ang bigat na matagal niyang binitbit, ang takot, ang pangamba at ang gabi-gabing pangungulila ay parang nawala sa isang iglap. Salamat po, Daddy. Mahina, ngunit malinaw na wika ni Iris. Halos nakangiti mula sa ICU bed. Hinawakan ni Noel ang mukha ng anak. Halik sa noo. Hindi ako may utang, anak. Ang regalo na ito, hindi nabibili. Ito ay dahil may mga taong may puso. Pagkalipas ng ilang araw, habang nagpapagaling si Iris sa ward, may tumawag sa cellphone ni Noel. Unknown number. Hello? Mr. Herrera. Ako si Julian Reyes. Isang boses na kilala sa industriya ng musika. Malalim at may tiwala at respeto sa tunog ng boses. Napanood namin ang nangyari sa Quartet sa ospital. Ang boses mo hindi dapat manatili sa silid lamang. Huminto si Noel, huminga ng malalim. Ano pong ibig niyong sabihin? May proyekto ako at gusto katang imbitahan. Gusto naming marinig muli ang boses mo sa entablado. Para sa mga tao, para sa katotohanan, para sa musika. Tahimik si Noel sandali, tumingin sa pinto ng ICU, sa mga wire, sa monitor, sa maliit na kamay ni Iris na naglalaro sa kumot. Huminga siya. Hindi ko alam kung kaya ko na. Mahina niyang sabi. Hindi mo kailangang sagutin ngayon. Sagot ng boses. Maganda ka lamang. Alam namin ang halaga ng boses mo. At alam naming handa ka na sa tamang panahon. Isinara ni Noel ang phone. Tumayo siya sa tabi ng kama. Tinitingnan si Iris. Maliit pa, ngunit may pusong matatag. Anak, bumulong siya. Parang may entablado na naghihintay sa atin. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa boses na dapat marinig. Ngumiti si Iris. Daddy, sabay tayo? Tumango si Noel. Sabay tayo. At sa labas ng ICU, sa pasilyong puno ng liwanag, alam ni Noel na sa wakas ang boses niya, ang musika at ang katotohanan na magsisimulang muling umakyat sa entablado. Ito ay regalong hindi mabibili, ang pagkakataong magsasabi ng totoo sa pamamagitan ng boses. Isang taon ang lumipas at ang Asteria Performing Hall ay muling puno. Ngunit ngayon, iba na ang enerhiya. Ang mga spotlights ay hindi nakatutok sa isang superstar para sa self-promotion, kundi sa boses na ipinaglalaban ng katotohanan. Sa entablado na walang takot at walang halong peking nota. Si Noel Herrera ang nakatayo sa gitna. Hawak ang mikropono. Hindi na siya janitor na may mop sa sulok. Ang damit niya ay simple pero elegante. Hindi para magpakitang tao kundi para sa propesyon, para sa musika, para sa bawat kwento na gusto niyang marinig. Sa front row nakaupo si Iris. Malusog, masigla, nakangiti at kumakaway sa bawat tao sa paligid niya. Maliit man siya, ramdam na ramdam niya ang pride na dulot ng tatay niyang lumalaban sa mundong puno ng ingay, kasinungalingan at panggigipit.
Ang stage crew karamihan dati niyang kasama sa mga backstage. Janitor, sound engineer at technician ay naroon. Ngayon, kasama sila sa pagbuo ng konsyertong naglalayong itaas ang mga artist na karaniwan ang nawawala ng pagkakataon. Welcome everyone! Panimula ni Noel. Ang ngiti sa labi. Ngayon, hindi na lang ito tungkol sa musika. Ito ay tungkol sa bawat boses na tahimik noon. Pero ngayon ay handang magsalita. May palakpakan, may mga mata na namumula sa damdamin at alaala ng mga nakalipas. Bawat kanta ni Noel ay may kwento. May kasamang testimonya ng mga artist na dati nawawala sa spotlight. May mga batang singer, musicians at performers mula sa working class backgrounds. Lahat may pagkakataon ngayon. Sa likod ng bawat recording, may tamang credit. Walang pinagkukunan ng pangalan. Walang ghost singer. Walang backtrack na nagpapanggap. Bawat nota ay totoo. Bawat paghinga ay sa kanila. Para sa lahat ng nagsimula sa maliit na entablado, sa maliit na silid, sa maliit na pangarap. Ito ang inyong oras. Sabi niya bago sumabay sa susunod na kanta. At dumating na ang huling bahagi ng concert. Ang liwanag ay nakatutok sa entablado. Pero may mas malinaw na liwanag sa gilid. Si Iris, nakatayo sa stage, hawak ang maliit na mikropono. Daddy, bulong niya bago magsimula. Ngumiti si Noel. Handa ka na ba? Tumango si Iris. Oo. Sabay silang kumanta, isang duet. Ang boses ni Noel puno ng karanasan at tapang. Ang boses naman ni Iris malinaw at inosente, puno ng pag-asa. Ang kombinasyon nila ay parang simbolo, ang mga natutunan mula sa nakaraan, ang nakamit sa laban, at ang pangarap na buhay na buhay. Ang audience ay tumayo, may mga luha, may mga ngiti, may mga palakpakan na sumasabog sa buong hall. Hindi lamang ito konsyerto, ito ay pagdiriwang ng katotohanan at tapang. Sa gitna ng kantahan, nakita ni Noel ang mga dating ka-backstage, ang matandang janitor, ang producer na dati nakipag-usap sa kanya. Ang mga artist na ngayon ay may pagkakataon. Sila ay kumakaway, sumasabay, nagbibigay respeto at pagkilala. Pagkatapos ng huling nota may katahimikan sandali. Parang ang mundo ay huminto. Nagpapaalala sa lahat ng pinagdaanan, sa lahat ng nawala at sa lahat ng ipinaglaban. Lumabas sa screen ang huling linya, nakasulat sa malaki at malinaw na letra. Kapag tumanggi kang manahimik, nagbabago ang mundo. Tumunog ang huling palakpakan. Huling sigaw ng damdamin. Hindi lamang para kay Noel at Iris kundi para sa lahat ng nakinig, nakakita at nakaramdam ng katapangan na ipinakita sa entablado. Sa backstage, hinawakan ni Noel ang kamay ni Iris. Alam mo, sabi niya, ang lahat ng laban natin, hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat. Tumango si Iris at hindi na tayo tahimik. Sabi niya, ngumiti si Noel. Hindi na talaga. Ang spotlight ay bumagsak sa kanila. Hindi bilang pagsikat sa isa, kundi bilang liwanag para sa lahat ng boses na kailanman ay pinatigil, pina-ignore o pinaniwalang hindi karapat-dapat. Sa labas ng hall, ramdam ang hangin ng pagbabago. Parang bawat nota, bawat salita, bawat akbang ay nakatali sa bagong simula. At sa entablado, sa bawat puso na nakikinig, sa bawat mata na nakakita, at sa bawat boses na nabuksan, alam ng lahat, mayroong liwanag sa tapang, may proteksyon sa katotohanan, at may pagkakataon na ang isang ordinaryong tao ay maaaring mag-iwan ng ekstraordinaryong bakas. Walang pretensyon, walang peking nota, walang natakot. Ang konsyertong ito ay higit pa sa musika. Ito ang buhay. Ipinahayag sa pinakamalinaw na paraan. Kapag hindi ka pumayag na manahimik, kahit na maraming gustong patahimikin ka, nagbabago ang mundo. At sa gabing iyon, sa gitna ng liwanag, musika at ngiti ni Iris, nagbago nga. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.